Magandang umaga po. 출애굽기 34장 21절에서 24절까지 읽겠습니다. Buksan po natin ang Exodus chapter 34. Basahin po natin mula verse 21 hanggang 24. Exodus chapter 34 mula verse 21 hanggang 24. 6 na araw nagagawa ka, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka. Sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpapahinga ka. At iyong ipangingilin ang kapistahan ng mga sanglinggo, ang sa mga unang bunga ng pag-aani ng trigo at mga kapistahan ng pag-aani sa katapusan ng taon. Makaitlo nga sa isang taon na haharap ang lahat ng iyong mga lalaki sa Panginoong Diyos na Diyos ng Israel, sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap mo at aking palalaparin ang iyong mga hanggan at hindi pagnanasaan ng sinuman ang iyong lupain pagka ikaw ay pumapanhik na humaharap sa Panginoon iyong Diyos na makaitlo sa isang taon. 여러분 보니까 반갑습니다. Masaya po akong makita kayo. 다들 한 주간 잘 지냈죠? Naging mabuti po ba ang isang linggo na nakalipas? 예. 오늘따라 여러분들이 예뻐 보입니다. Sa araw na ito, hindi ko po alam bakit, pero parang mas maganda po kayong lahat. 왜 그런지 알아요? Alam niyo po ba kung bakit? 내가 당뇨가 있어서 눈이 어두워졌어. Kasi po dahil sa diabetes, medyo dumidilim na po yung aking paningin. 오늘따라 여러분들이 남자들은 잘생겨 보이고 우리 여자들은 예뻐 보여요. Kaya sa araw na ito, parang mas pogi ang mga kalalakihan natin at mas maganda ang ating mga kababaihan. 오늘 우리 여기 박지호 형제 부부도 왔는데 반갑습니다. 그거는 보이네. Dito rin ang mag-asawang Brother Pak Juho, ay yun din ay nakikita ko masaya po ko kahit madilim na yung paningin ko. 또 우리 파스터 이영석 부부도 이렇게 왔고요. Andito rin yung mag-asawang si Pastor Lee. 또 우리 최근에 아기 놓은 우리 피아자매 부부도 왔고. Andito rin si Sister Pia na kamakailan lang din na nanganak. 그래 또 여러분 우리 여기 미구엘 형제 최근에 이렇게 구원받아 가지고 저희들과 함께 하는데 참석해서 반갑고요. At si Brother Miguel din ay recently nakatanggap ng kaligtasan ay nagpapasalamat din po ko na sumasabay po kayo ngayon. 또 여러분 중에 여기 또 새로 오신 분처럼 보이는 분도 있는데 이 모든 분들을 위해서 우리 박수 한번 치고 시작하겠습니다. Madami rin po mga mukha dito na mukhang bago lang, kaya palakpakan po natin ang isa't isa. 저는 이번에 한국 가가지고 어떤 일이 있었냐면은 제가 굉장히 VIP 대접을 받았습니다. Recently, ako po ay bumisita sa Korea at nakatanggap po ako ng VIP treatment. 여러분도 아마 아시는 분은 아시겠지만 한 몇 년 전에 여기 우리 교회에 한 형제님이 저희들과 함께 한 2개월 교회 같이 생활했습니다. Siguro sa mga nakakaalam ay maalala nyo rin, dati po mga 2 years ago, meron pong isang brother na around 2 months kasabay po natin dito sa loob ng church. 그 형제님은 굉장히 부유한 집안의 아들로 태어나가지고 부유하게 살았어요. Itong brother na ito ay naipanganak sa gitna ng mayaman na pamilya, kaya nabuhay din siya ng masaganang buhay. 우리나라에 그 유명한 의류 브랜드가 있는데 그 브랜드의 그러니까 사장의 아들로 태어났다는 거. Sa Korea po kasi meron pong isang sikat na clothing brand at siya po, itong brother, ay pinanganak sa tatay niya na may-ari ng clothing brand na ito. 그 브랜드 이름이 PAT라 그러는데 At yung pangalan ng brand na ito ay PAT. 우리 한국에서 PAT 그러면 굉장히 의류 브랜드 중에서는 최고 브랜드로 치는 그런 브랜드가 있어요. At sa Korea po, pag binanggit ang PAT, kilala po ito isa sa pinakamagandang clothing brand sa Korea. 그 PAT라는 게 의미가 굉장히 좋아요. At yung ibig sabihin po kasi ng PAT rin ay maganda. Priceless, ageless, timeless 그런 의미로 PAT 이래가 만들었는데. Ang ibig sabihin ng acronym na PAT ay priceless, ageless, and timeless.
좋지요, 이름이. Ganda po ng pangalan, di ba? 왜냐하면 우리 복음이 priceless, ageless, timeless잖아. 그죠? Bakit kasi yung ebanghelyo din po natin ay priceless, ageless, and timeless. Tama po? 그런데 그 형제님이 부유한 아들로 태어나가지고 어려움을 하나도 겪지를 안 했어요. Dahil itong brother na ito ay pinanganak sa mayaman o masagana na pamilya, ni minsan hindi siya nakaranas ng kahirapan. 뭐 돈을 펑펑펑펑 쓰고 다녔어요. Kaya siya ay nabubuhay na buhos lang ng buhos sa paggastos ng pera. 그런데 이제 그 부인 되는 자매님이 구원을 받았는데 Pero sa kalagitnaan ng ganun ay naligtas po itong sister na ito. 그 자매님이 박옥순 목사님에게 찾아가서 목사님 우리 남편 좀 구해주세요. Ang sister na ito ay lumapit kay Pastor Oxu Park at sinabi niya na, Pastor Park, tulungan niyo po ako sagipin yung asawa ko. 남편이 어디 있는데 Bakit po nasaan po ba yung asawa ninyo? 남편이 필리핀에 있는데요. Yung asawa ko po nasa Pilipinas. 거기서 뭐 하는지 모르겠어요. Hindi ko po malaman ano ang ginagawa niya sa Pilipinas. 문제가 많은 것 같아요. Pero mukhang marami pong problema. 그래 그러면 자매 나하고 같이 필리핀 가자. Kung ganoon, sister, sumama ka sa akin, pumunta tayo ng Pilipinas. 그래 이제 우리 몇 년 전에 첸산인가 저 따움시티에 세계대 할 때 그 자매님이 왔어요. Kaya a few years ago, nung Jensen po yata or Tagum, nung nagkaroon po tayo ng gawain, sumabay ang sister na ito kasabay ni Pastor Park. 그래 이제 주소를 주길래 제가 찾아갔습니다. Tapos meron silang binigay na address sa akin, kaya pinuntahan ko po ito. 저는 마닐라에 오래 살아도 저는 그런 데를 본 적이 없는데 Dahil kahit matagal na po ako dito sa Manila nakatira, hindi pa po ako nakakita ng ganong klaseng lugar. 마카티에 있는데 Itong lugar ay nasa Makati. 거기에 새가 어마어마하게 비싼 집에 살고 있는 거예요. Nakita ko, nakatira siya sa isang bahay na sobrang mahal ng renta. 우리는 상상도 못하는 그런 비싼 데서 새를 들어서 살고 있었어요. Nakita namin na nakatira siya sa isang bahay na sobrang mahal ng rent na tayo hindi man lang natin mai-imagine na tayo ay mabubuhay 아마 이게 doon. 우리 형제자매들은 모를 거예요. 그런 데가 있다는 걸. Siguro yung mga kapatiran nga natin dito, hindi man lang alam na merong ganung lugar na nag-e-exist. 그래가지고 제가 놀랐어요. Kaya nagulat po ako. 그런데 이제 찾아갔는데 저를 완전히 무시하는 거예요. Kaya pinuntahan ko siya, pero nakita ko agad na minamaliit niya ako. 가세요, 목사님 가세요. Pastor, alis na po kayo, alis. 이야기하고 싶지 않아요. Ayoko pong makipag-usap sa inyo. 그래서 제가 말도 못 붙여보고 그냥 밀려났어요. Kaya hindi ko man lang siya nakausap, agad akong napaalis. 그리고 저도 네가 나를 무시하는데 내가 너를 생각할 필요 뭐 있어 하고 저도 좀 분한 마음이 생겨가지고 저도 그 뒤에는 안 가려고 했는데 Kaya dahil sa pangyayari na yun, napaisip din ako na, ikaw nga rin minamaliit mo ako. Kung ganun, bakit pa ako magsisikap para sa iyo? At ayaw ko na sanang balikan siya. 나는 그런 마음인데 Ganun sana yung puso ko. 그 안에 되는 자매님은 그런 마음이 아니잖아요. Pero syempre yung asawa niya, hindi naman ganun yung puso niya. 그래가지고 목사님 남편 좀 찾아가서 교제 좀 해주세요. Itong sister na ito, muli nagsabi sa akin na, Pastor, puntahan niyo po sana yung asawa ko, mag-fellowship po kayo. 저는 교회 안에서 배운 거 하나 있다면 형제자매들이 부탁하는 거 거절하지 마라. 그걸 배웠기 때문에. Isa sa mga bagay din na natutunan ko po kasi sa loob ng iglesia ay kapag merong ibinilin o merong nahinging tulong ang mga kapatiran ay wag na wag tanggihin ito. 내 자신의 마음으로는 하고 싶지 않아도 형제자매들이 부탁하면 마음으로 부탁하면 저는 그걸 거절해 본 적은 없어요. Kahit sa loob ng puso ko, sa sarili ko ay ayaw ko kung ang kapatiran ang nanghingi ng tulong para sa isang bagay na ito ay hindi ko dapat ito tanggihan. 예, 자매님 알겠습니다. Sige po, sister. 그리고 다시 이제 또 탁 찾아갔는데 Kaya muli kong pinuntahan itong bahay na ito. 이분이 딱 내려오더니 저를 좀 데려가 주세요 그러는 거예요. Ngayon, nung biglang lumabas itong brother na ito, ang sabi niya naman ngayon na, Pastor, kunin niyo na po ako, isama niyo na po ako. 빨리 여기서 좀 나가게 해주세요. Pastor, tulungan niyo po ako para makaalis na po ako agad dito. 뭔가 어딘가에 쫓기는 것 같은 거예요. Na parang merong nangahabol sa kanya.
이거 왜 이러지? 갑자기 변했네. Napaisip ako, bakit ganito siya? Bigla siyang nagbago. 그래 이제 데리고 왔습니다. Kaya dinala ko siya at umalis kami. 그래 이제 제가 그때부터 이제 매일 아침부터 이제 아침 먹고 나면은 점심 때까지 계속 교제를 했어. Kaya mula noon, dahil magkasama na kami mula pagkain ng breakfast hanggang sa oras ng lunch, lagi kaming nagkakaroon ng fellowship. 그러기를 한 2달 가까이 했는데 Mga 2 buwan na ganun kaming nabuhay. 저도 그 자매님이 간절히 부탁하기 때문에 나름대로 책임감을 좀 느꼈죠. Ako rin, dahil yung mismong sister na ito ay nanghingi ng pabor sa akin, ay meron akong puso na responsable ako sa brother na ito. 저렇게 부탁하는데 내가 거절하면 안 되겠다. Ganito, buong puso nanghingi ng tulong ang sister na ito, hindi ko ito pwedeng tanggihan. 그래 이제 교제를 하고 점심 먹고 휴식 좀 하고 그런 식으로 이제 약 2달을 보냈는데 Kaya ganun nagkakaroon ng fellowship, tapos kakain ng lunch, magpapahinga sandali, tapos tuloy-tuloy. Ganun kami nabuhay ng 2 buwan. 그 형님이 뭐라고 그러냐면 목사님 오늘 제가 길거리에 파는 스낵을 사 먹었는데 그렇게 맛있더라고요 그러는 거예요. Sa araw, biglang sinabi ng brother na ito, Pastor, kanina lang na nakabili po ako ng chichirya mula sa labas at natikman ko ito. Sobrang sarap po pala nito. 그 동글동글한 거 1페소짜리 그거 있잖아 그거요. 그거 저도 좋아하거든요. Yung chichirya po kasi na mabilog-bilog na tigpipiso lang kada plastic ay sa totoo lang ako rin po hilig ko po iyon. 여러분도 좋아해요? Hilig nyo rin po ba iyon? 별로 안 좋아하는구나. Parang hindi masyado. 가난한 사람은 그거 안 좋아하는데 Yung mga mahihirap, ayaw nila yon. 이 부자 이 아들은 그걸 그리 좋아하는 거예요. Pero itong mayaman, anak ng mayaman, hilig niya yon. 그래서 뭐라 하느냐면은 Tapos sabi niya bigla, 목사님 저는요 한 번도 내가 이런 서민들이 먹는 음식을 먹어본 적이 없습니다. Pastor, ni minsan hindi po ako nakakain ng ganitong pagkain ng mga pangkaraniwang tao. 한 번도 저는 공항에 도착해가지고 내가 내 손으로 파스포트를 들고 이미그레이션 나가본 적 Ni minsan hindi ko po naranasan na pagdating sa airport, dala ng passport ko ako lalabas ng immigration. 전부 자기는 그냥 프리패스하고 다 비선들이 해가지고 공항에 들락날락 그렇게 했다 하더라고. Laging mga secretary niya ang nag-aasikaso sa kanya, kaya wala siyang ibang inagawa, pasok-labas lang ng airport. 그런데 제가 여기 살면서 목사님 사람 사는 맛이 뭔지를 깨달았습니다. Pero Pastor, habang ako po ay nabubuhay dito, natuklasan ko po kung ano ba ang sarap ng buhay ng isang tao. 야, 이렇게 평범한 삶을 사는 사람들이 이 사람들의 삶이 진짜 삶이네요. Ang pamumuhay pala ng ganitong mga normal na mga pangkaraniwang mga tao, ito pala ang tunay na buhay. 이런 음식 사 먹고 하는 이런 게 이렇게 재밌는 줄 몰랐습니다. Hindi ko po nalaman na ang pamumuhay pala na bumibili ng ganitong pagkain ay sobrang saya. 그리고 이제 한국으로 돌아갔는데 At ganoon, bumalik na siya ng Korea. 그 한국의 회사를 어머니가 관리를 하고 있었는데 Ngayon, sa Korea, ang nag-aasikaso ng kumpanya ay yung nanay niya. 어머니는 이제 나이가 많으니까 고민이 뭐냐면 이 회사를 이 아들이 물려받아야 되는데 Ngayon, ano naman ang iniisip ng nanay na ito? Dahil matanda na siya, kailangan na yung anak niya na ang magmamana ng kumpanya na ito. 아들이 필리핀 가서 마약에 취해가지고 저래 사니까 어머니가 너무너무 고통을 받은 거예요. Pero dahil yung anak niya nasa Pilipinas, nalululong sa droga, sobrang nahihirapan din ang nanay na ito. 근데 아들이 딱 변해가지고 돌아온 거예요. Pero biglang itong anak na ito ay nagbago at bumalik sa kanila. 그러니까 이제 그 아들이 그 회사의 사장으로 들어갔어요. At ganoon, pumasok na ang anak na ito bilang tagapamana ng kumpanya na ito. 그래서 사장으로 들어가가지고 한 달, 2달, 3달 흐르면서 이제 회사가 이 흑자를 보는 금액이 점점 늘어나면서 회사가 잘 성장하는 거예요. Ngayon, habang nandoon siya ng 1, 2, 3 buwan, nakikita na nila na nababawasan na rin yung pagkalugi nila at gumaganda na ang performance ng kanilang kumpanya. 그러니까 이제 그 어머니가 어떤 마음이 드느냐면은 그 필리핀에 남경인 목사가 누구냐 한번 만나보고 싶다. Kaya ano ba ang umusbong sa puso ng nanay na ito? Sino ba yung si Pastor Nam Kyung-hyun na nasa Pilipinas? Gusto ko siyang makilala kahit isang beses. 그래서 한국에만 나가면
꼭 그 어머니가 우리를 한번 만나보자는 거지. Kaya itong nanay na ito, gusto niya na kapag makarating daw kami sa Korea, kahit isang beses ay makilala daw sana kami. 그래 이제 다 만났는데 Kaya ganun, nagkita kami. 그 어머니가 자태가 보통 사람하고 달라요. Pero nung nakita ko yung nanay na ito, yung mismong dating ng tao ay ibang-iba kaysa sa ibang mga tao. 그 자세가 흐트러짐이 없어요. Yung posture niya mismo, ay walang anumang mali. 그 귀부인 아주 그 귀부인의 그 자태가 딱 있어요. Makita mo talaga na siya ay isang burgis na sobrang maganda ang kanyang postura. 언어도 아주 절제적인 언어도 절제적으로 언어를 쓰고 Paggamit niya rin ng mga salita ay sobrang controlled at sobrang maayos. 아주 그 진짜 상류 사회의 그 부인인 걸 금방 느끼겠더라. Talagang malalaman mo agad, mararamdaman mo agad na siya ay nasa upper class. 항상 보면 어느 사회든지 상류 사회가 있잖아. Di ba po sa anumang uri ng society ay meron pong upper class, di ba? 그런데 그 어머님이 뭐 저를 그렇게 높이 보면서 Pero itong nanay na ito ay sobrang taas ng tingin niya sa akin. 목사님 고맙습니다. 우리 아들을 살려줘서 고맙습니다. Pastor, maraming salamat po. Maraming salamat. Niligtas niyo po yung anak ko. 저는 뭐 별로 크게 생각 안 했는데 그분이 그러니까 몸둘 바를 모르겠더라고. Ako naman ay hindi ko masyadong nilaki o pinag-isipan na malaki ito. Pero dahil siya mismo ay ganun nagpupuri sa akin, hindi ko alam kung anong gagawin ko. 그래 그 형제님 우리만 나가면 뭐라도 막 사주고 싶어가지고 오락하고 그래요. At itong brother din na ito, basta makabisita kami ng Korea, lagi niyang gustong mag-treat sa amin ng kahit anuman kaya niyang i-treat sa amin. 맛있는 것도 사주고 그러는데 Talang nililibre niya rin kami ng masarap na pagkain at iba pa. 이번에도 갔는데 PAT 그 직영 매장에 가자 하더라고. Sa pagbisita naman namin ngayon sa Korea, sinabi niya sa amin na pumunta daw kami dun sa store ng PAT. 그 옷 한 벌이 막 엄청 비싸요. 막 30만 원짜리, 50만 원짜리 똑같은 모양인데 돈이 막 비싼 옷이. Kung makita ninyo yung mga damit na binebenta nila doon, sobrang mahal. Mga tig 15,000, 20,000, 30,000 pesos. 목사님 뭐든지 원하는 거 마음껏 고르세요. Kahit parehas na damit lang ang itsura niya, ay ganun kamahal. Kaya sabi niya sa akin, Pastor, anumang pong damit, pumili na lang po kayo. 제가 간땡이가 크면은 많이 고를 건데 간이 작아가지고 많이 못 고르겠더라고. Kung malakas sana yung loob ko, madami akong kukunin, pero dahil medyo takutin din ako, hindi ako nakakuha ng marami. 저는 겨우 3개 골라 3개. Kaya 3 pirasong damit ang napili ko. 3개 골랐는데 거의 한 5만 페소 가까이 넘어 나가는 거예요. 3 damit yung napili ko, pero yung presyo niya around 50,000 in total. 우리 집 사람이 내보다 간땡이가 큰지 좀 더 골랐어 우리 사람. Yung asawa ko yata mas matapang pa sa akin, mas madaming damit pa yung napili niya. 그래가지고 이번에 우리가 얻은 옷만 해도 한 10만 페소 가까이 되는 10만 페소 넘는 옷을 우리가 얻었어요. Kaya sa pagkakataon na bumisita kami doon, lagpas 100,000 pesos na halagang damit ang nakuha namin. 그래가지고 이제 그 형제님이 아내한테 여보, 당신 목사님 부부 그 강원도 인제에 있는 그 별장에 모셔라 그런 거예요. Kaya itong brother na ito, sinabi niya sa asawa niya na, Honey, dalhin mo si Pastor tsaka si Samonim doon sa Inje, sa Kangwon region, dalhin mo sa mansion na nandoon. 그래서 자꾸 자매님이 목사님 이번에 꼭 한번 갑시다. 거기 가면 좋아요 하면서. Kaya itong sister din ay tuloy-tuloy nagsasabi sa akin na, Pastor, samama po kayo sa akin. Napakaganda po kung makarating po kayo doon. At tuloy-tuloy niya itong sinasabi. 사실 내키는 마음 반, 안 내키는 마음 반 해가지고 할 수 없이 이제 하도 강건하니까 갔습니다. Sa loob ng puso ko ay sa totoo lang, kalahati ay ayaw ko sanang pumunta, kalahati ay gusto ring makapunta, pero dahil tuloy-tuloy nilang i-offer ito sa amin ay pumunta pa rin kami. 그래가지고 그 별장이 딱 도착했는데 Tapos nung nakarating na kami doon sa mansion, 문을 열고 딱 들어섰는데 nung binuksan na yung pintuan, nang pumasok na kami, 입이 딱 벌어질 정도로 완전 고급스러운 별장이에요. talagang mapapanganga ka sa napaka-sosyal na mansion na nakita mo. 그거 우리 한국의 뭐 겨울 소나타니 이런 드라마에 나오는 그런 별장이더라고요. Yung mansion nila, yung parang mansion na nakikita sa mga K-drama, yung Winter Sonata ba yun? Apakaganda. 와 하면서 깜짝 놀랐어. Sobrang ganda, nagulat po ako. 목사님 여기
오늘 목사님 방이니까 마음껏 쓰세요. Sinabi niya, Pastor, dahil ito po yung kwarto ninyo ngayon, bahala na po kayong gumamit dito. 방이 얼마나 큰지 몰라요. Yung kwarto rin, sobrang lawak. 그 건축 자재 하나하나가 너무너무 고급스러운 거더라고. Makita mo yung mismong isa-isang materyales na ginamit sa pagpapatayo ng bahay na ito, sobrang ganda ang ginamit na kalidad. 그리고 거기서 뭐 이틀간 우리가 잠자면서 진짜 왕된 마음의 그런 뭐라 그럴까 화로움을 느꼈다니까 제가. Kaya habang nandoon kami ng 2 araw, naramdaman ko kung ano ba itong napakagandang pakiramdam ng mga hari. 그리고 그 밑에 어머니 자기 어머니가 쓰는 또 별장에 가보자 하더라고. Tapos sinabi niya naman bigla na meron pa daw isang mansyon na sa nanay niya naman. 그 어머니가 쓰는 별장은 실제 이만할 거예요. 우리 여기 예배당만 할 거예요. Tapos yung mansyon ng nanay niya siguro singlaki ng ating service hall yung lapad niya. 요 가운데만 이렇게 비어가지고 위로 하늘이 보이고 Tapos yung gitna lang ay nakabutas, makikita yung langit. 이게 이제 이렇게 사각형으로 돌아가면서 이렇게 방이 있는데 방도 많고 하여간 뭐 엄청나게 진짜 그 어떤 기업 그 총수가 쓰는 그런 어떤 그 호화스러운 그런 별장이더라고. Sa palibot doon sa butas sa gitna ay maraming mga kwarto na nakapalibot doon. At makikita ninyo na sobrang ganda nito. Parang ito'y isang bahay na magagamit lamang ng pinakamatatas na opisyalis ng isang malaking kumpanya. 그래서 그거 갔다가 그 며느리가 이제 그 자매님이 며느리인데 시어머니한테 아 이번에 남 목사님 모시고 우리 별장 갔다 왔더니 왜 니만 갔냐 나도 같이 갔어야 되는데 Kaya pagkatapos ng bisita namin doon, itong daughter-in-law, yung asawa ng brother na ito, nagsabi siya sa mother-in-law niya na, sa pagkakataon po na ito, kasabay ni Pastor Nam, pumunta po kami doon sa mansion natin. Tapos nung narinig naman ng nanay, sabi niya, bakit kayo lang yung pumunta? Gusto ko rin sanang sumama kung ganun. 그 어머니도 자기 아들을 바꾸어준 사람이 남목사다 해가지고 되게 저한테 빚진 마음을 갖고 있어요. Itong nanay din kasi, meron siyang puso na ang nagpabago sa kanyang anak ay si Pastor Nam, kaya meron siyang utang na loob sa akin. 그러면서 우리에 대해서 그 벌써 10년도 넘은 일인데 아직까지도 여전히 그 마음이 변치 않고 마음을 열고 계속 환대를 해주는 거예요. Sa totoo lang ay, 10 taon nang nakalipas mula sa pangyayari na ito, pero hanggang sa araw na ito, hindi pa rin nagbabago ang kanilang puso para sa amin. 그래가지고 그 형제님이 식사 한번 하러 가자 이거 식사하러 갔는데 Kaya itong brother na ito, inaya naman kami para kumain, kaya pumunta kami. 우리 한국에는 돈 좀 있는 사람들이 가는 식당이 오마카세 레스토랑이 있어요. Sa Korea po kasi, yung mga medyo may pera, meron silang pinupuntahan na restaurant na tinatawag na omakase. 그런 말 들어봤어요. Nakarinig na po ba kayo ng salita na iyon? 오마카세 레스토랑이라는 거는 내가 주문하는 게 아니고 그 주방장이 알아서 요리를 해서 갖다 내주는 거예요. Sa omakase, ang paraan doon ay hindi ako mismo ang nag-order kung anong gusto kong kainin, pero yung mga chef mismo, bahala na silang magluto at isa-serve nila 가만 sa 앉아 iyo. 있으면 돼. Gagawin mo lang, makaupo ka lang doon. 계속 이렇게 나오는데 Tuloy-tuloy lalabas yung pagkain. 한 사람도 한 가격이 1인당 5천 페소 가까이 되더라고. Tapos para makakain doon, around 5,000 pesos per person, per head. 우리는 체질이 그냥 마기나사를 가서 150페소짜리 한 그릇 먹으면 딱 맞는 체질인데 Yung katawan natin, pinaka maganda pag makapunta sa Mang Inasal, gumastos ng mga 150 pesos para makakain ng manok, sapat na sana yun. 저는 필리핀에서 제일 좋아하는 게 마기나사 레스토랑이거든요. Ako po kasi yung paborito ko po dito sa Pilipinas, yung Mang Inasal Restaurant. 그거 제일 싸고 맛있고 입에 딱 맞아요. Dahil yun po yung pinakamura, pinakamasarap at saktong-sakto sa panlasa natin. 그 회장님이 그렇게 대접해 주는데 너무너무 감사하더라고. Kaya ganun kaming tinreat ng brother na ito ay sobra-sobra po kami nagpasalamat. 그러면서 제가 회사는 잘 돌아가지요 물어봐. Kaya habang ganun ay tinanong ko sa kanya, mabuti naman pong naiikot ang kumpanya, tama po ba? 목사님 제가 하는 게 있습니까? Pastor, wala naman po akong ginagawa. 다 하나님이 하시죠. Panginoon lang po ang gumagawa ng lahat. 그래서 저는 그냥 교회에서 행사에 가서 참석하고 그냥 이 복음의 일에 같이 하고 그렇게 사는 것밖에 없습니다. Pastor, ang ginagawa ko na lang po ay kung merong gawain dito sa church, sumasama po ako, umaattend, tas yun lang naman po ang ginagawa ko ngayon. 그리고 형제님은 그냥 회사 가서 사장으로 앉아 있고
Kaya itong brother na ito, nasa kumpanya, nakaupo bilang CEO. 그 자매님은 교회에서 부인회에서 부인 자매로서 일하는데 Itong sister naman na ito ay nagtatrabaho o sumasama sa pagtitipon ng mga sisters, women sa church. 전혀 돈 있는 표시 안 내고 그냥 평범하게 똑같이 그냥 생활하면서 살아요. Nabubuhay sila na hindi man lang nagpapahalata na mayaman sila, nabubuhay lang sila ng pangkaraniwang buhay. 그 아들도 이제 그 형제님이 그 회사를 물려주려고 하는데 그 아들도 지금 나이 28밖에 안 됐지만은 모든 교회 행사에 그냥 열심히 함께 하고 있어. At yung mismong anak naman ng brother na ito ay nasa edad na rin ang brother na ito para ipamana niya na ang kumpanya na ito. Kaya kahit yung anak na lalaki niya ay 28 years old pa lang, buong puso siya ay laging sumasabay sa gawain ng iglesia 뭐 natin. MC 하라 하면 MC하고 노래하라 하면 노래하고 댄스 하라 하면 댄스하고 그냥 교회에서 하는 행사에 늘 같이 함께 해요. Pag pinapa-MC, nag-MC. Pag pinapasayaw, sumasayaw. Pag pinapakanta, kumakanta. Lahat ng pinapagawa ng church ay ginagawa niya rin. 그러니까 특별히 회사를 잘 내기 위해서 고민하고 막 스트레스 받고 막 머리 빠지고 그런 게 아니라는 거예요. Kaya hindi yung kakaibang pangyayari na sa sobrang stress kung paano paikutin yung kumpanya, laging nahihirapan, napapaisip ng malalim. Hindi ganon. 어떻게 하느냐면은 쉬면서 사업을 하는 거예요. Anong ginagawa nila? Habang nagpapahinga, ay nagpapaikot ng negosyo. 자, 내가 하는 말에 초점이 이건데 쉬면서 사업한다. Kaya yung main point ng mensahe ko ngayon ay ang pagnenegosyo habang nagpapahinga. 자, 보세요. 쉬면서 공부한다. Habang nagpapahinga, nag-aaral. 쉬면서 일한다. Habang nagpapahinga, nagtatrabaho. 이 말은 이해되죠? Naiintindihan niyo po ba ito? 그러니까 내가 사업을 하는 사람이 있고 Merong tao na sarili nilang nagnenegosyo, 하나님이 사업을 해 주시기 때문에 나는 쉰다. 이게 있다는 거예요. meron naman mga tao na dahil ang Panginoon nang nagpapaikot ng aking negosyo, ako ay nagpapahinga. 자, 그러면 여러분들은 어느 게 좋은 것 같아요? Kung ganoon, para sa inyo, ano po ang mas mabuti? 난 쉬지도 못하고 막 쭉 짜고 일만 하는 그게 좋은 거예요. 아니면 하나님이 쉬도록 해주면서 나는 쉬면서 사업한다. 그게 좋은 거예요. Mabuti po ba na ako buong buhos ko para magtrabaho, para tumulong sa trabaho na ito? Yun ba ang aking mabuti? Yun ba yung mabuti para sa akin? O mabuti ba na alam ko ang Panginoon nagpapaikot sa aking negosyo, kaya habang nagpapahinga ay pwede kong paikutin ang negosyo na ito? 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba yung pagkakaiba? 그래서 제가 이 형제자매들도 가만히 살펴보면요. Kaya habang pinagmamasdan ko rin po yung mga kapatiran natin, 딱 주일날이 오면은 pag dumarating ang araw ng linggo, 이 사람이 쉬면서 사는 사람인지 일하면서 사는 사람인지가 딱 보인다 이 말이에요. nakikita ko agad kung ang tao na ito ay nabubuhay ba habang nagpapahinga o nabubuhay ba na laging nagtatrabaho lang. 딱 주일날이 되면은 만산을 제쳐두고 하나님께 나와서 주님과 함께 하는 사람이 있고 Pagdating ng araw ng linggo, merong mga tao na lahat ng mga bagay binababa na nila upang sumabay sa Panginoon. 주일날 어디 가서 썩 바람 새듯이 새가지고 어디 가서 일에 매여가지고 그냥 하나님 앞에 나오는 것도 잊어버리고 사는 사람이 있더라 이거. Meron din naman mga tao na kahit araw na ng linggo, nalululong pa rin sa sarili nilang mga trabaho na parang hangin na lang na lumulusot at lumalayo sa Panginoon. 우리 이제 내일부터 저 리잘 파크 호텔에서 우리가 글로벌 비즈니스 포럼을 하는데요. Mula bukas ay magkakaroon po tayo ng Global Business Forum sa may Rizal Park Hotel. 제가 지난 4월 달에 이광보 목사님이 남 목사님 우리 저 글로벌 비즈니스 포럼에 강사로 초청하겠습니다. 와서 말씀 전해주세요. 그러더라고. Nung nakaraang Abril ay sinabihan po ako ni Pastor Lee Guangbo na, Pastor, magkakaroon po kami ng Global Business Forum. Pwede po ba kayo bumisita para maging guest lecturer namin? 저는 그런 데는 안 해봤거든요. Ako naman po kasi hindi pa po ako nakaranas ng ganung mga gawain. 내가 기업인들에게 무슨 말씀 전하지? Kaya napaisip ako na anong mensahe ba ang pwede kong mabigay sa mga businessmen?
부담스럽더라고. Medyo mabigat din sa pakiramdam. 그냥 목사님 늘 하는 이야기 하면 됩니다. Sinabi niya, Pastor, kung ano yung sinasabi ni pinapangaral ninyo, yun lang pong gawin ninyo. 그래요, 알겠습니다. Ganun po ba? Sige po. 그래 갔어야 했는데 중국 본토에서 기업인이 100여 명이 왔는데 Kaya nakarating na ako doon at 100 different entrepreneurs mula sa mainland China ay nagtipon doon. 제가 놀란 게 몇 가지 있어요. Pero merong ilang mga bagay na ikinagulat ko po. 첫째, 그 사람들은 Una, yung mga tao na iyon, 뭐 조그마한 구멍가게 하는 사람들이 아니더라. hindi sila yung mga tao na nagpapaikot ng mga maliliit na mga sari-sari store. 한 사람 한 사람이 몇백억씩 굴리는 제법 중견 회사들이 다 그들의 그 레벨이더라. Mga tao na nandoon, ang level ng mga negosyo nila ay umaabot sa pagpapaikot ng mga bilyong-bilyong piso. 그러니까 뭐 한국 돈으로 치면 600억씩, 뭐 500억씩 이 정도 되는 재력을 가진 사람들이 그 사람들이더라. Kumbaga, kung ikukumpara sa Korea, sila yung mga negosyante na nagpapaikot talaga ng mga daan-daang bilyong piso para sa kanilang kumpanya. 그러니까 막 200 million, 300 million 그 정도 되는 사람들이. Meron din mga 200 million, 300 million ang pinapaiikot nila sa kumpanya 그것을 내가 nila. 놀랐고, Doon una ako nagulat. 야, 그런 많은 사람들이 다들 재력 있는 사람들이 왔네. Napaisip ako na ang ganitong mga dakila o mga marunong palang mga tao ang dumating dito. 두 번째, 그 사람들이 프레젠테이션을 만드는데 그거 너무 잘 만들었더라고요. Tapos pangalawa, gumawa sila ng mga presentation at yung mga presentation na yun ay sobrang 야, 이 maganda. 사람들 프레젠테이션을 잘하네. Magaling sila mag-present. 야, 거기서 또 놀랐어. Doon ako nagulat pa. 또 세 번째 놀란 건 뭐냐? Pangatlong bagay naman na ikinagulat ko, 그들의 강연 내용이 그냥 자기들 회사 프로파일을 쭉 나열하는 그게 아니더라는 거예요. yung laman ng kanilang presentation ay hindi lang simpleng pagpapakilala nila kung ano ba ang kumpanya at ano ba ang ginagawa ng kumpanya nila. 그들의 강연 내용에서 이 영적인 이야기들이 막 묻어 나오는데 Sa loob mismo ng kanilang mga lecture, lumalabas din ang mga espiritual na mga natutunan nila. 그들이 교회를 통해서 배운 그 신앙의 에센스가 그 강연에서 다 나오는 거예요. Yung mismong essence ng espiritual na buhay na natutunan nila sa loob ng iglesia, doon umuusbong sa kanilang mga 야, presentation. 이분들이 보통 사람들이 아니네. Itong mga tao na ito ay hindi lang basta-basta ang mga tao. 그리고 그 글로벌 비즈니스 포럼 회장이 우리 그 왕 장로님인데 Kasi yung mismong head kasi ng Global Business Forum natin ay si Elder Wang. 왕 장로님은 강의 2번 했는데 2번 들어보니까요. Si Elder Wang naman, 2 beses po siya nag-lecture at nung napakinggan ko ito, 장로인지 뭐 목사인지 구별이 안 갈 정도로 내용이 너무너무 영적이고 너무 좋았어요. yung laman ng kanyang presentation ay sa sobrang ganda ay hindi ko masabi kung siya ba isang elder or pastor. 그 중국에서는 여러분 알다시피 성경 문자 하나만 스크린에 띄워도 경찰이 잡아가요. Nalalaman niyo rin po siguro na sa China, maglabas lang ng isang linya ng Biblia, agad kang mahuhuli ng mga pulis. 중국에서 이런 모임을 얘기하잖아요. Diba sa China, magkakaroon ng ganitong klaseng pagtitipon? 요즘에 벌써 스파이가 정부원에 스파이가 5명 앉아 있다. Sa China, kung ganitong nagtipon na ang mga tao, iilan na sa kanila ay mga spy mula sa gobyerno ng China. 우리 여기는 없어요. 다행스럽게. Buti naman dito, dahil si Pilipinas po tayo, wala pong spy dito. 필리핀이 좋은 나라인 게 필리핀이. Talagang napakagandang bansa ng Pilipinas. 정부 스파이도 없고. Wala man ng spy ang mga gobyerno. 우리는 뭐 성경 말씀 막 100번 해도 되고 1000번 해도 되고 그죠? Kahit 좋죠? isang daang beses, 1,000 beses tayo magbanggit ng bersikulo, di ba? Wala pong problema. 그런데 너무 신기한 게 뭐냐면은 Pero ano po ba ang kahangahangang bagay? 중국 사람들은 영적으로 착착착 성장이 잘 되는데 Yung mga Chinese, talagang spiritually, lumalaki sila. 필리핀 사람들은 성장이 안 돼. Pero yung mga Pilipino, hindi sila nag-grow. 아무리 말씀 들어도 성장이 안 돼. Kahit gaano makinig ng mensahe, hindi sila lumalaki. 무제한적인 자유를 누리니까 가치를 모르는 거예요. Dahil sila ay nakakaramdam ng walang hanggang kalayaan, hindi nila nalalaman ano ang halaga ng kalayaan na ito. 그 사람들은 자유가 없기 때문에 Dahil yung mga Chino naman ay wala silang kalayaan, 그 말씀 한마디 한마디를 안 놓치려고 하는 마음이 있기 때문에 meron silang puso na kahit isang salita ay ayaw lang nilang bastang palampasin. 조금만
진짜 하나님 말씀이 들어가도 그게 그대로 씹어진다는. Kaya kahit kaunting salita lang ng Panginoon ang pumasok sa kanila, ito na ang namumuno sa loob ng puso nila. 그 사람들이 그런 식으로 신앙을 배우면서 사업을 하다 보니까 Dahil yung ganitong mga tao na ito ay nagpapaikot ng kanilang negosyo habang natututo ng ganitong espiritual na buhay, 사업의 비밀을 아는 거예요. nalalaman nila kung ano ba ang sikreto ng negosyo. 그 가장 키 포인트가 뭐냐 하면은 Ano po ba ang key point nito? 사업은 내가 하는 게 Ang negosyo, hindi akong nagpapaikot. 사업은 하나님이 하시는 거다. Ang negosyo, ang Panginoon ang nagpapaikot. 아멘. Amen? 내 인생을 내가 사는 게 아니다. Ang buhay, hindi ako ang nagbubuhay. 내 인생은 하나님이 살게 해 주시는 거다. Ang buhay ko, ang Panginoon ang nagpapabuhay nito. 아멘. Amen? 그래 이 사람들이 그걸 아는 거예요. Kaya itong mga tao na ito, nalalaman nila itong sikreto na ito. 그래서 자 우리 형제님들 필리핀 갑시다 그러면 Kaya pag sinabi nila na, mga brothers, pumunta po tayo sa Pilipinas. 예 가겠습니다. Okay po, sasabay po kami. 저 안 되는데요. Hindi po ako 저 pwede. 바쁜데요. Busy po ako. 저 다음 저 며칠 뒤에 사업 그거 설명회 있는데 안 됩니다. After a few days, kailangan ko pong ipakilala yung kumpanya ko sa iba, kaya hindi po ako pwede. 계약이 있어서 안 되겠습니다. May bago po kaming kontrata na hinihintay, hindi po pwede. 아니면 연말 정산을 해야 되기 때문에 안 되겠습니다. O kaya kailangan na po namin magkaroon ng yearly pag-finance, kaya hindi po namin pwedeng gawin ito. 이유를 대려면요 이유가 100개 1000개 있어요. Kung magbibigay sila ng dahilan, kaya nilang magbigay ng daan o libong dahilan. 그런데 Pero, 형제님 이번에 필리핀에서 글로벌 비즈니스 포럼 하는데 갑시다. sa pagkakataon na ito ay magkakaroon po tayo ng Global Business Forum sa Pilipinas, pumunta po tayo. 예, 가지요. Sige po, pupunta po kami. 저 2달 전에도 이번에 인도네시아 수라바야에서 글로벌 비즈니스 포럼 하는데 갑시다. 2 months ago naman, ang nangyari, meron po tayong Global Business Forum sa Surabaya, Indonesia, pumunta po tayo. 그 사람들이 오는 거예요. Pumunta pa rin sila. 이번에도 중국이 연락하니까 중국에서 하는 말이 몇 명 보내면 되겠습니까? Kaya nung tayo naman ang kumontak sa China, ang sabi naman nila sa atin, ilan po bang ipapadala namin? 그러니까 보내는 게 말만 하면은 100명도 보내고 200명도 보내고 할 수 있다는 거지. Ibig sabihin nito, basta magsabi, 100 man yan, 200 man yan, kaya nilang magpadala ng tao. 거기 있는 사람들의 마음이 어떤 마음이냐 하면은 Ano ba ang puso na taglay ng mga tao na naroroon? 사업은 내가 하는 게 아니고 하나님이 하는데 필리핀 갈 일 있으면 놔두고 가면 되지. Ang negosyo, ang Panginoon ang gumagawa, nagpapaikot na ito. Hindi ako. Kung may kailangan gawin, ang Panginoon na ang gagawa nito. 이번에는 안 되겠습니다. Parang hindi po ako pwede this 바쁩니다. time. Parang hindi po ako pwede, busy po ako. 급한 일이 있어서요. Mayroon po kasi kaming urgent matters. 안 될 것 같아요. Parang hindi po kami pwede. 그러지 않고 Hindi ganun silang sumagot. 가겠습니다. Sige po, pupunta po kami. 이번에 본토에서 한 7, 80명 온다 하더라. Kaya mula sa mainland, mga 70 to 80 ang idarating. 여러분 이거 쉬운 거 아니에요. Hindi po ito madali, mga kapatiran. 막상 사업하는 사람 보고 갑작스럽게 며칠 날 며칠부터 어디까지 가자 하면은요. 가겠습니다. 이게 쉽게 안 된다니까. Sa mga negosyante, kung bigla mo sasabihin sa kanila na, sa araw na ito, sa buwan na ito, pumunta tayo sa Juan, tas bigla mo lang sila sasabihan ng ganun, hindi madali sa kanilang sumagot lang ng, opo, sige po, sasama po kami. 그런데 그게 가능하려면은 Pero para maging posible ito, 자기 마음에 뭔가 하나님에게서 배운 게 있어야 되는 거예요. sa loob ng kanyang puso ay dapat meron siyang natutunan mula sa Panginoon. 이 사업은 내 사업이 아니지. Itong negosyo ay hindi ko negosyo. 내가 물론 사장이고 내가 주인이지만 Siyempre, ako ang may-ari o kaya CEO 이건 nito. 내 사업이 아니에요. Pero hindi ko ito negosyo. 이거는 하나님의 사업이에요. Ito ay negosyo ng Panginoon. 이 마음이 들어와야 이게 이루어지는 거지. Kailangan pumasok ang puso na ito upang maganap ito. 망해도 내 책임 아니고 잘 돼도 내가 잘한 거 아니고 Bumagsak man, hindi ko ito problema. Hindi ako ang dahilan nito. Sumagana man, hindi ako ang sanhi nito. 하나님이 하시는 거다. Dahil ang Panginoon ang gumagawa. 이 마음이 있다면 Kung merong ganitong puso, 그래 바쁘지만
놔두고 가자. Sige, busy man, iwan ko to sandali, pumunta na ako. 그럴 수 있다는 거예요. Kaya nilang gawin ito. 자, 오늘 읽은 이 본문 말씀은 뭔 이야기를 하는 거냐면은 Kaya yung main verse na binasa po natin ngayon, ano po ba ang sinasabi nito? 이 21절에 보면은 Sa verse 21, kung titignan po natin, 너는 엿새 동안 일하고 제7일에는 쉴지니 바깔 때나 거둘 때에도 쉴지며 6 na araw nagagawa ka, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka, sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpapahinga ka. 자, 엿새 동안 일하고 제7일이 왔습니다. Ngayon, 6 na araw na naggumawa at dumating ng ikapitong araw. 자, 그런데 지금이 어떤 때냐 하면은 바깔 때예요. Ngayon, itong ikapitong araw, saktong-saktong kailangan magbukid. 자, 이제 밭을 막 가는 시기이기 때문에 Dahil ito mismo yung panahon na kailangan magbukid, 그 일이 굉장히 중요하다는 거예요. sobrang mahalaga ng trabaho na ito. 농부들이 제일 바쁜 시기가 밭갈 때. Yung mga panahon na sobrang busy ang mga magsasaka ay kung saan nagbubukid 그 sila. 다음은 추수할 때. At sa panahon naman ng pag-aani. 근데 여기서 하나님이 밭갈 때나 거둘 때에도 제7일이 오면은 쉬어라. Pero ang Panginoon mismo nagsabi, sa Panginoon, sa panahon ng pagbubukid man o sa pag-aani, kung ito ang ikapitong araw ng linggo, magpahinga ka. 오늘 이거 날 놓치면 까딱하면 이 농사 베리는데 Kung hindi ko hindi ako magtrabaho sa araw na ito, baka hindi na maganda ang panahon o yung tiyempo ko sa pag-aani na ito. 오늘 이거 수확을 못하면 내일 비 오면 큰일인데 Kung hindi ko ito maaani ngayon, tapos biglang umulan bukas, lagot na ako. 야, 날이 너무 좋네. 너무 화창해. Napakaganda ng panahon, napakaganda ng sinaglang araw. 오늘 내가 안 가고 이거 수확을 하는 일을 해야 되겠다. Kung gano'n hindi na ako pupunta, ako ay mag-aani na lang. 이번 안식일만 빠지자. Kung gano'n araw lang ng pahinga na ito ay hindi mo na ako magpapahinga. 지금 가장 중요한 때잖아. Dahil ito yung pinaka-importanting panahon kasi. 오늘 일 안 하면 손해가 커. Kung hindi ako magtrabaho ngayon, napakalaki ng lugi ko. 나는 오늘 안 갈래. Kung gano'n ngayong araw, hindi ako pupunta. 이런 식으로 생각이 흘러가면서 안식일에 쉬지 못하는 사람들, 일하는 사람들이 얼마나 많은지 알아요? Alam niyo po ba kung gaano karami mga tao ay ganitong paraan ng pag-iisip ang umiikot sa sarili nila, kaya kahit sa araw ng pahinga hindi sila nagpapahinga ay nagtatrabaho pa rin sila. 오늘 여러분들이 교회 나올 때도 다 그런 갈등을 겪으면서 나온 사람이 있을 거예요. Sigurado na mula rin sa inyo, sa pagpunta sa church ngayong araw, nagkaroon kayo ng internal na fight sa sarili ninyo. 오늘 우리 친구 생일을 하던데 오늘 그거 가면 졸리비도 먹고 좋은데 왜 또 교회 가야 되나? Birthday daw ng kaibigan ko ngayon. Kung pupunta ako dun sa party niya, makakain man ako ng Jollibee, masaya sana yung oras. Ba't pa ako pupunta ng church? 오늘 가면은 진짜 막 너무 즐거운 시간인데 Kung pupunta sana ako doon, mas masaya. 교회 갈까? birthday 갈까? Pumunta kaya ako sa church o sa birthday? 오늘 우리 사촌 결혼인데 그거 가야 되는데 Kasal ng pinsan ko, kailangan kong pumunta doon. 그런 마음 있어요 없어요? Nagkakaroon po ba kayo ng ganung puso? Hindi. 없는 척 하지 말고 솔직히 있다 그래요. 다 알고 있으니까. Huwag kayo magkunyari, sabihin nyo na ng tapat na meron kasi alam ko ng lahat. 그런데 우리 마음에 하나님에 대한 믿음이 없으면 Sa loob ng ating puso, kung meron tayong pananampalataya patungo sa Diyos, 특히나 여러분들이 농사를 짓든지 사업을 하든지 내가 하는 이 일을 못하면 금액으로 손해를 본다는 그런 일이 연결되면요 굉장한 유혹을 받습니다. sa pagbubukid man yan, sa pagsasaka man yan o sa pagnenegosyo ninyo, sa araw na kayo ay sumunod nga sa salita na ito at magkaroon ng lugi o problema sa pinansyal, siguradong mas lalong lalaki at lalaki ang tukso na ito sa puso ninyo. 오늘 중요한 계약해야 되는데 그분이 오늘 만나자 했는데 오늘밖에 시간 없다는데 어떡하지? Meron kaming napakahalagang kontrata ngayon. Sabi niya, ngayon lang pwede siyang mangontrata, kaya kailangan ko siyang kitain. 오늘 내가 예배 보러 가면은 그 사람 못 만나면 내가 손해가 클 텐데. Kung hindi ako pumunta doon dahil pupunta ako ng service, laki ng lugi nito sa akin. 여기서는 당시가 농경사이기 때문에 농사에 대한 표현만 돼 있죠. Sa bersikulo na ito, dahil ito ang dating panahon pa lang, ay binabanggit dito ang pagbubukid.
만약에 여기가 그때 당시에 공업사회였다면 이렇게 기록이 안 됐겠죠. Pagsasaka dahil agrikultura lang doon. Pero kung itong industrial na panahon, iba siguro ang nakabanggit dito. 이제 제7일에는 실진이 공장 론칭할 때나 해외 바이어들과 수주할 때 그렇게 쓰면 이해되겠습니까? Kung palitan natin yung pangungumpara na nakasulat dito at sabihin na sa 6 na araw nagagawa ka, ngunit sa ika-7 araw ay maglo-launch ka ng factory mo o kaya sa panahon na kailangan mo makipagnegosyo sa buyer mo sa ibang bansa. Kung ganitong nakasulat, mas lalo nyo po bang nagigets yung ideya ng bersikulo na ito? 그 해에 묶인 돈이 10 million, 100 million인데 이거 안 하고 내가 안식일로 가면 내 손해인데. Sa isang pakipagkita na ito, mga million, 10 million na pera ang nakatali dito. Kung hindi ko ito gagawin, malaking lugi ang darating sa akin. 그냥 하나님이 제6일 동안 일하고 7일을 쉬어라고 끝내버렸으면 쉽게 이해가 갈 텐데. Kung sinabi lang ng Panginoon na 6 na araw na ikaw ay magtatrabaho, gagawa ka, ngunit sa ika-7 araw ay magpahinga ka. Kung doon niya lang sana tinapos yung bersikulo, madali na nating maiintindihan. 그렇게 안 돼 있고요. Pero hindi lang ganun basta-basta ang tinapos ito. 밭 갈 때나 거둘 때에도 그렇게 하라. 이거. Pero binanggit niya pa na sa pagbubukid man o sa pag-aani ay magpahinga ka. 그 밭을 간다는 이야기는 굉장히 농부에게 그 해의 수확을 결정짓는 그 날이기 때문에 굉장히 중요하다는. Ano ba ang sinisimbolo ng pagbubukid na ito? Itong pagbubukid na ito ay mismong nagdidesisyon kung gaano ba kalaking pera ang pwedeng kitain ng isang magsasaka sa taon na iyon. 이 시기를 놓치면 까딱하면 가을의 수확에 큰 영향이 돼. Kung sila mamiss nila ang panahon ng pagbubukid na ito, pagdating naman ng panahon ng taglagas kung kailan kailangan na nilang mag-ani, doon na sila malulugi ng malaki. 그 뒷절에 22절에 보면 맥추의 초실절 나오죠. 그게 봄의 절기예요. Sa verse 22 naman ay makikita po natin dito, yung kapistahan ng mga sanglinggo, ito po yung pistahan sa spring. 그 봄철의 절기, 그 농사 지을 때 밭갈 때나 말입니다. Ibig sabihin, sa spring, kung kailan nagbubukid sila. 그 다음에 그 뒤에 나오는 수상절은 가을의 절기다, 가을의 절기. At yung kapistahan naman ng pag-aani ay dumarating sa panahon ng taglagas. 자, 이제 수확을 해야 되는데 Ngayon, kailangan na mag-ani. 이 수확은 그 해의 수입과 직결되어 있다는 거. Ang pag-aani na ito equal to income of the year. 오늘 이거 수확 못하고 비가 오거나 날씨가 그냥 안 좋으면 이거 다 1년 농사 지은 거 다 날아가는데 내 교회를 가야 돼. Mapapaisip na lang, kung sa araw na ito, hindi ako makapag-ani, tapos umulan bukas, masisira lahat ng mga tanim ko. Kung gano'n, malulugi na ako sa isang buong taon na trabaho na ginawa ko. Kung gano'n, kailangan ko pa rin bang pumunta ng simbahan? 오늘 우리 시대로 치면 그 말이다 이거요. Yun yung ibig sabihin sa panahon natin ngayon. Naiintindihan niyo ba? 교회 빠져야 돼. Kailangan kong hindi pumunta ng 사업이 church. 중요하지. Mas importante yung negosyo ko. 우리 마음은 그렇게 흘러간다는 거지. Puso po natin ay ganun pong dumadaloy. 그 마음은 어떤 마음이냐면은 Ang puso na yun ay anong puso ba? 내가 이 회사의 CEO야. Ako yung CEO ng kumpanya na ito. 내가 안 움직이면 회사가 안 돌아가. Kung hindi ako ang umiikot, hindi umiikot ang kumpanya. 정확하게 말하면 잘못된 거예요. Sa mas madaling salita, maling pag-iisip ito. 내 회사의 CEO는 하나님입니다. Ang CEO ng kumpanya ko ay ang Panginoon. 왜 아멘이 안 나오고 Parang di po kayo napapa-amen. 뭔가 좀 속이 불편해요. Hindi po ba komportable yung puso ninyo? 내 인생의 주인이 누굽니까? 납니까? 하나님입니까? Sino po ba ang may-ari ng buhay ko? Ako ang Diyos. 그래 믿어요. Naniniwala po ba kayo doon? 내 인생은 주인 하나님이라니까. Ang may-ari ng buhay ko ay ang Panginoon. 그렇다면은 내 회사의 주인도 하나님이고 Kung ganun ang may-ari din ng kumpanya ko ay ang Panginoon, 내가 농사 짓는 사람이면 내 땅의 주인도 하나님이고 kung ako naman ay isang magsasaka, ang may-ari naman ng lupa ko ay ang Panginoon. 직장 생활 한다면 직장의 그 생활을 이끌어가는 분도 하나님이고 Kung ako naman ay nagtatrabaho, ang siyang nagpapagabay sa buhay ko sa trabaho ay ang Panginoon. 내 결혼 생활도 하나님이 이끌어 주시는 것이고 Ang buhay ko rin sa buhay kasal, ang Panginoon ng may-ari. 조금만 더 깊게 생각해 보면 하나님이 주인이라는 게 너무너무 분명해요. Mag-isip lang kayo ng kaunting malalim. Makikita ninyong malinaw na ang
Marami, lahat ng mga bagay, ang Panginoon ang may-ari. 그런데 이스라엘 백성들은 그동안 애굽에서 430년을 종노릇을 했단 말이에요. Pero ngayon yung mga Hudyo, mga Israelita, sa Ehipto, sila ay naging bihag ng 430 years. 그 애굽이라는 나라는 한마디로 어떤 나라냐면은 Ibig sabihin ng bansang Ehipto ay, 물질 세계라, 물질 세계. ito ang mundo ng kayamanan, ng pera. 거기에는 하나님이 없어요. Doon ay walang Diyos. 모세가 찾아가서 얘기했죠. Moises ay lumapit sa hari at sinabi, di ba? 여호와께서 나에게 말씀하시기를 Sinabi ni Jehovah sa akin 내 백성을 보내라 하셨습니다. na ipadala sa akin ang mga tao ko. 광야에 가서 하나님께 우리는 예배를 드려야 됩니다. Kailangan po namin pumunta sa ilang at maglingkod sa Panginoon. 그때 바로가 뭐라 그랬어요? Ano sinabi ni Paraon sa 야, kanya? 하나님이 누구간데? 내가 그 말을 들어야 돼. Sino ba yung Diyos na yan na kailangan kong makinig sa kanya? 바로 왕은 하나님을 몰라요. Ang Paraon, hindi niya alam ang Diyos. 육신에 속한 사람들은 하나님을 모르고 하나님이 없어요. Ang mga tao na nakalulong sa buhay na o sa mundo ng laman, walang Diyos, walang kilalang Diyos. 하나님이 예배 드리면 뭐가 좋은데? Ano bang mabuti kung kayo ay nagsuserve sa Panginoon? 그 시간 낭비야. Sayang lang sa oras yan. 저도 옛날에 구원받기 전에 그랬어요. Dati rin, bago ako makatanggap ng kaligtasan, ganun din po yung iniisip ko. 주일마다 교회 가는 사람 참 이해가 안 가더라고. Hindi ko maintindihan kung bakit yung mga tao linggo-linggo pumupunta sa church. 저 사람들 어리석다. Napakamangmang ng mga tao na yan. 아니 주일날 어디가 학원에 가서 컴퓨터를 배우든지 Kung sa araw ng linggo ay pumunta na lang sila sa isang computer academy, matuto sila ng computer. 영어 학원에 가서 영어를 배우든지. Pumunta man na sila sa English academy, matuto man sila ng English. 그때 우리나라 제가 총각 때는 막 영어 배우는 이런 게 열풍이 엄청 강했어요. Kasi po noong binata pa po ako, yung panahon sa Korea, ay meron pong trend na mga English ang kailangan matutunan. 그러면 일본어를 배우든지 O kaya matuto sila ng Hapon. 그런 걸 공부하는 게 시간이 잘 효율적으로 쓰는 거고 아주 지혜롭게 사는 건 줄 저는 그렇게 생각했다. Noon ang iniisip ko na ang paggamit ng oras na ito para mag-aral ng bagong bagay pa ay mas efficient na paraan upang gumamit ng oras. 그런데 성경 하나 들고 하나님께 간다고 하면서 쫄쫄쫄 걸어가는 사람 보면 제 눈에는 저 어리석은 인간들 이래 보였다. Pero pag nakakita ako ng mga tao na may daladalang isang Biblia tapos sila ay naglalakad patungo sa church kasi kailangan daw nila mag-service doon, pagkasama ako ay napakamangmang lang itsura nila. 그 교회 가가지고 그냥 할렐루야 이렇게 하고 있으면 뭐가 나오느냐 이거야. Tapos pag pumupunta sila ng church, kakanta na lang sila ng Hallelujah. Anong lalabas? Anong pakikinabangan mo doon? 그러지 말고 학원에 가서 영어라도 하나 더 배우면 나중에 취직하면 월급도 많이 나오잖아. Huwag mo nang gawin yan. Pumunta ka na lang ng academy, matuto ka pa ng bagong skill, magagamit mo siya sa bagong trabaho, tataas pa yung sweldo mo. 왜냐면 그때 제가 영이 없었어요. Bakit? Kasi noon, wala pa akong espiritu. 그 말 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba? 영이 없는 사람은 Ang taong walang espiritu, 육밖에 생각할 줄 모른다는 거예요. laman lang ang kayang isipin. 그래서 저는 아이고 바보 같은 사람들 나는 저래 안 살 거야. Kaya para sa akin, napakamangmang naman ng mga buhay ng tao na yun. Hindi ako mabubuhay ng ganyan. 그래서 저는 그때 뭐 하여간 내 나름대로 주일날 교회 가는 이런 거 상상도 못했고 그냥 내 나름대로 일요일을 잘 보내는 그런 아이디어만 갖고 살았다. Anyway, nung panahon na iyon, dahil mali yung iniisip ko, ang pag-iisip ko, hindi ko man lang in-imagine na pupunta ako ng church tuwing linggo. 그래서 인생이 갈수록 피폐해지고 비참해지고 이제 자살하고 싶은 마음이 생긴 거죠. At dahil ganun lang ang limitasyon ng aking pag-iisip, ang buhay ko ay nagiging mas miserable, tapos nagkakaroon ng depression, sa huli gustong magpakamatay. 결국은 구원을 받았습니다. Pero sa huli, nakatanggap ng kaligtasan. 구원을 받고 나니까 세상에 내가 제일 열심히 교회 가더라고. Nung nakatanggap ako ng kaligtasan, talagang himala, ako yung pinakamasipag pumunta ng church. 제가 구원받고 전에도 얘기했지만은 Nung nakatanggap ako ng kaligtasan, nabanggit ko rin po dati. 일주일이 뭐예요? Sa isang linggo, anong ginagawa ko? 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 그게 일주일이잖아. Di ba ang isang linggo consists of Monday to Sunday? 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 그렇죠? Di ba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 저는 구원받고 난 다음에는 일주일이 1. Pero para sa akin, nung nakatanggap akong kaligtasan, Sunday, 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 Sunday. 저는 막 교회 가는 게 그래 행복하고 교회 가는 게 힘이고 즐거움이고 교회 가는 게 하나의 큰
이익을 얻는 것이다. 그런 마음이 들어오더라는 거예요. Kaya noon para sa akin, ang pagpunta sa church ay napakabuti, napakalaking biyaya na pag pumupunta ako ng church, ito talaga ang pinakamabuti para sa akin. 제가 지금 하는 말 좀 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? 여러분도 교회 오는 게 행복이고 즐거움이다 그런 마음 들어요? Nagkakaroon din po ba kayo ng puso na ang pagpunta sa church ay kaligayahan, kasiyahan? 그런데 한 달에 한 번 오는 사람은 어찌 된 거예요? Ano nangyari sa mga tao naman na tig-isang beses sa isang buwan na pumupunta? 1년에 한 번 오는 멤버는 도대체 어떻게 된 거예요? Paano naman yung mga once a year pumupunta? 우리 교회는 주일마다 오는 멤버가 있고 한 달에 한 번 오는 멤버가 있고 1년에 두 번 오는 멤버가 있고 1년에 한 번 오는 여러 가지 멤버가 있어요. Yeah, sa loob ng ating church, iba't ibang uri ng member. Merong once a week member, once a month member, twice a year member, once a year member. Iba-iba. 자, 누군 자기가 알겠죠? Alam nyo na yan sa sarili niyo kung anong uri kayo. 다 스스로 알고 있을 거예요. Dapat alam nyo na rin sa sarili 그 niyo. 사람들은 나는 교회 가면 내 시간 낭비고 아이고 재미없어 나는 교회 안 갈래. Para sa kanila, ayokong pumunta ng church. Pag pumunta ako ng church, sayang oras ko. 반대로 하나님께 나가면 너무 행복해, 너무 즐거워. 말씀 하나하나가 내 마음을 바꿔서 이걸 내가 놓칠 수는 없지. Sa kabila naman ay meron mga tao naman na kailangan kong kunin, kapitan itong pagkakataon na ito na lumapit sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Walang mas mabuti pa kaysa rito. 그래서 1 저는 그때 그랬어요. Kaya noon ay nakayanan ko na Sunday. 하도 교회 자주 가니까 너 뭐 때문에 그래 교회를 가냐? Dahil sobrang dalas ko naman pumunta ng church, mismo akong sinasabihan na, ba't ba ang dalas mong pumupunta ng 내 church? 교회 간다고 하면 오늘 뭔 날인데 교회 가는? Pag sinabi ko na, pupunta ako ng church, tatanungin ako, anong araw ba, ba't ka pupunta ng 아, church? 오늘 부인의 모임이다. Meron po kaming sisters meeting, 야 부인은 네가 왜 가냐? women's meeting. Ba't ka pupunta sa women's meeting? 아 부인의 뒤에 앉아서 말씀 들으라. Kasi upo po ako sa likod, makikinig po ako sa mensahe. 부인에 가도 즐거워요. Kahit women's meeting man yan, masaya pa rin. 우리 men's fellowship에 꼭 들어오는 우리 자매님 한 분 있어. Meron pong isang sister sa atin na laging attendance, andun ang attendance sa men's fellowship. 우리 저 테레사 자매 어머니 우리 men's fellowship에 꼭 들어와. Yung nanay ni Sister Teresa, perfect attendance sa men's fellowship. 저 어머니 몸 검사해봐야 돼. 남자인지 여자인지. Kailangan din ma-check yung katawan ng sister na ito kung lalaki ba siya o babae. 아니 남자들 모임에 꼭 들어와요. Lagi kasi siyang nandoon sa meeting ng mga men's. 왜 그러냐 하면은 늙어가지고 다른 소망 없는데 말씀 듣는 게 너무 즐거운 거야. Bakit kasi sa pagkatanda, wala nang ibang saya kundi makinig ng mensahe. 영이 있는 사람은 말씀이 그래 즐거워요. Kaya yung mga tao na merong espiritu, napakasayang makinig ng mensahe. 네, 아멘. Amen? 자, 우리 고린도전서 2장 14절 한번 찾아보겠습니다. Punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 이거 뭐라 돼 있어요? Ano pong nakasulat dito? 다 같이 한번 읽어봅시다. 영어, 따갈로그 먼저 영어 다음. Basahin po ito na sabay-sabay. Tagalog muna, tapos English. Basahin po natin ng sabay-sabay. Go. Ready, go. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. 그러니까 이 육에 속한 사람의 눈에 영의 세계를 추구하는 사람들을 보면 저 바보들이다 이렇게 생각한다는 거예요. Yung mga tao na ayon lamang sa laman, kung titignan nila yung mga tao na ayon sa Espiritu, yung mga ginagawa nila ay mukhang kamangmangan. 지금까지 이스라엘 백성들은요 애굽에서 430년을 종노래 됐어요. Hanggang ngayon, mga Israelita, nabuhay sila bilang alipin sa Ehipto ng 430 years. 그 사람들은 항상 일요일이 너무 좋은 거야. Para sa kanila, napakaganda ng Sunday. 왜냐하면 항상 여러분 지금도 회사에 아마 그 월화수목금은 일 주면은 토요일하고 일요일은
토요일은 1.5 주고 일요일은 2 주고 그러는 회사 있죠. Siguro meron sa inyo na nasa kumpanya kung saan Monday to Friday isang linggo, pag Saturday 1.5 week na yon, pag Sunday pa 2 weeks na ang bilang nito. 예를 들어 일당이 1,000페소인데 토요일 되면 1,500 주고 일요일 되면 2,000 주고 그런 거 있습니까? Kumbaga, sa halimbawa, kapag sabihin natin 500, ang kita mo sa isang araw, pagdating naman ng Sabado, kikitain mo ay 1,000, tapos ay 1,500, tapos pag linggo naman, 2,000 ang kikitain. Di ba ganun? 토요일은 1.5배 주고 일요일은 2배 주고 그런 거 없어요? Wala po ba yung kumpanya ninyo na kapag sa Saturday nagtrabaho, 1.5 multiply ang kita at pag sa Sunday 2 multiply? 그러니까 일요일 날 교회 가는 것보다 회사 가면 일당이 2배로 나온단 말이에요. Kaya para sa kanila, pag sa Sunday pumunta ng trabaho, twofold ang kikitain na nakita. Kaya mas mabuti kaysa sa pumunta sa church. 그러니까 육에 속한 사람의 눈에는 일요일 날 교회 가서 가만 앉아 있는 것보다는 회사 가서 일하면 일당 2배 준다는 거예요. Yung mga tao na nakalulong sa laman na ito, kaysa sa nakaupo lang sa church sa Sunday, na nakikinig lang, mas mabuti na lang na pumunta ng trabaho, tapos kumita pa ng 2 beses higit. 그러니까 그 사람들 눈에는 저 교회 가는 사람들이 멍청해 보인다는 거예요. Kaya sa mga tao na ito, yung mga taong pumupunta ng iglesia, ay mga mangmang na tao. 아마 여러분도 그런 생각이 있었을 거예요. Sigurado, meron din po kayong ganung mga kaisipan. 근데 여러분들이 한 가지 모르는 게 뭐냐면 Pero isang bagay na hindi nyo po alam, 하나님이 나의 인생을 주관하고 있다는 걸 믿는 믿음 있는 사람은 yung mga tao naman na mayroong pananampalataya na ang Panginoon na ang naghahawak sa buhay ko, 내가 제 7일 날 일 안 해도 하나님이 제 6일 날 나에게 제 7일 목까지 같이 주신다. 이걸 믿는 마음이 없다는 거죠. ibig sabihin, walang pananampalataya nag-iisip na kahit hindi ako magtrabaho sa ika-7 araw, ang Panginoon na rin ang magbibigay sa akin ng kita ko sa ika-7 araw. 내가 주일날 가서 일을 하면 사장이 나에게 월급을 2배 준다. 요 믿음은 있는데 Meron kayong pananampalataya na kapag pumasok ako ng trabaho sa araw ng linggo, ang boss ko ay pwedeng magbigay sa akin ng 2 sahod. 내가 주일날 예배를 안 드리고 내가 주일날 예배를 드리고 회사에 일을 안 하면 그만큼 나는 손해다. 요래 믿는 게 믿음이 없는 사람들이다. At iniisip pa na kapag hindi ako pumunta ng araw ng linggo, yung kita ko sana na 2 times ay hindi ko makikita at malulugi pa ako. Ito yung pananampalataya ng mga tao na walang pananampalataya. 잘 보세요. 여러분들이 그 사고가 있습니다. Meron pong ganitong klaseng paraan ng pag-iisip. 주일날 일하면 일당을 2배 준다. Na pag nag-trabaho sa araw ng linggo, 2 times yung kita. 자, 그런 사람들은 주일날 일 안 하면 제로다. Mga tao na ito, pag hindi nagtrabaho sa linggo, iniisip nila na 0 sila. 자, 반대로 이제 하나님을 믿는 사람은 Sa kabila naman yung mga tao na nananampalataya sa Panginoon. 내가 주일날 일 안 해도 하나님은 주일의 목까지 같이 주실 거다. Kahit hindi ako magtrabaho sa linggo, ang Panginoon ay magbibigay din sa akin ng kitang para sa linggo na 그래 iyon. 믿고 주일날 예배를 드리고 돌아가 보니 하나님이 주일날 목까지 2배로 주셨다는 거지. Nananampalataya ng ganon, pumunta sa church, pagbalik sa trabaho ng Monday, ang binigay na kita ay tulad lang ng kita ng linggo. 자, 여기서 생각해 보세요. 주일날 가서 일하면 2배 줄 걸 믿고 가서 일하는 사람도 2배 받았어요. Ngayon, pag-isipan natin, yung taong nananampalataya na kapag nagtrabaho siya sa araw ng linggo, 2 times yung kita niya, 2 times na yung kinita niya. 근데 내가 하나님을 섬기면 하나님이 나에게 2 몫을 줄 거라고 믿고 하나님을 섬긴 사람도 2 몫을 받아요. At ang tao naman na nananampalataya na sa aking pananampalataya sa Panginoon, ang Panginoon magbibigay sa akin ng 2 times na kita, ay sa huli kumita rin ng 2 times. 그럼 어떤 사람이 지혜로운 사람이에요? Kung ganoon, sa dalawang uri ng tao na ito, sino ang mas wise? 하나님께 가서 예배드리고 2배 받는 사람이 지혜로운 사람이지. Mas marunong ang tao na pumunta sa Panginoon, nag-service at kumita pa rin ng 2 beses, di ba? 지금 내 말 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko ngayon? 자, 출애굽기 16장 찾아보세요. Ngayon naman pumunta tayo sa Exodus chapter 16. 출애굽기 16장 5절. Exodus chapter 16 verse 5. 자, 이게 뭐라 돼 있냐면은 Ano naman po ang nakasulat dito?
이게 이제 성경에서 하나님 우리에게 보여주는 마음입니다. Ito po yung puso na pinapakita ng Panginoon sa atin. 제6일에는 그들이 그 거둔 것을 예비할지니 날마다 거두던 것에 갑절이 되리라. At mangyayari sa ika-6 na araw na sila'y maghahanda ng kanilang dala na ibayo ng kanilang pinupulot sa araw-araw. 자, 이제 제7일은 안식하는 날이고 쉬는 날이기 때문에 제6일 날이 되면은 하나님은 갑절을 준다는 거지. Kaya dahil ang ika-7 araw ay ang araw ng pahinga, ang Panginoon sa ika-6 na araw ay nagbibigay ng kanilang pinupulot sa araw-araw. 쉬고 입에 받는 방법이 있고 Merong paraan na magpahinga at kumita ng 2 times 주일날 가서 일하고 2배 받는 방법이 있다 이거야. at meron namang paraan na magtrabaho sa linggo at kumita ng 2 times. 누가 잘하는 거예요? Kung ganon, sa dalawang uri, sino ang mas mahusay? 하나님을 섬기고 하나님께 경배하고 하나님을 찬양하고 그러면 기쁨도 있고 행복도 있고 즐거움도 있는데 그러면서 2배 받는 삶이 있고 Merong buhay na sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagbibigay ng oras para sa Panginoon ay merong kaligayahan na natatanggap dito at kumikita pa rin ng 2 beses. 하나님을 믿는 믿음이 없어서 난 가서 일해야 돼. 아내를 내가 먹여 살려야 돼. 자식들 공부시키려면 돈을 벌어야 돼. 그래 가서 하나님을 섬기지도 못하고 일만 축도로 해가지고 2배 받는 사람이 있다 이거야. At meron ding mga tao na walang pananampalataya, kaya iniisip na kailangan kong magtrabaho, kailangan kong buhayin yung pamilya ko, yung asawa ko, kailangan kong kumita ng pera, kaya linggo, pumapasok pa rin, kumikita ng 2 beses. 어느 게 잘하는 거냐고. Sa dalawang uri na ito, sino ang mas magaling? 여기서 믿음이 어떤 건지 깨달은 사람이 있고 믿음이 뭔지 모르는 사람이 있다는 거예요. Sa ganitong pagpipili, merong mga taong nakakatuklas kung ano ba ang pananampalataya at mga tao na hindi nakakatuklas kung ano ba ang pananampalataya. 그 미국에 유명한 우리 필리핀으로 치면 졸리비 같은 업체가 하나 있는데 Sa Amerika ay meron pong isang sikat na kumpanya na kung ikumpara dito sa Pilipinas ay parang 그 Jollibee. CEO는 이걸 믿는 사람이에요. Itong CEO na ito ay naniniwala siya sa pananampalataya na ito. 아예 우리 회사는 일요일 날은 문 닫습니다. Na tinakda niya mismo, siya mismo ang nagsabi, kumpanya namin nagpapahinga pag linggo. 사람들이 아이고 저 회사 망하겠다. Iniisip ng mga tao, ay bagsak na yung kumpanya na yan. 일요일 날 오픈해가지고 일을 계속 해가지고 일주일 내내 24시간 하루도 안 쉬고 돌려도 돈이 남을까 말까 하는데 저래가지고 회사 안 돼. Kahit nga magpaikot ka ng kumpanya ng 7 araw na 24/7 ay hindi po pa mag-guarantee na kikita ka ng madaming pera, tas ganyan, magpapahinga ka ng linggo, hindi na pwede ang kumpanya na yan. 다 사람들은 그런 생각이에요. Yun yung inisip ng lahat ng mga tao. 근데 의외로 놀랍게도 Pero ang kahanga-hanga, 그 회사가 같은 동종 업계에서 최상위 회사가 된 거예요. itong kumpanya na ito, doon sa parehas na uri ng mga kumpanya, siya na ay nasa pwesto, nasa mga pinakamatataas na posisyon. 그 회사 이름은 개인적으로 찾아오면 알려드릴게요. 지금 내가 기억이 안 나는데. Kung lalapitan niyo po ako, papaalam ko po sa inyo yung pangalan na kumpanya na ito, hindi ko po kasi siya maalala ngayon. 갑자기 이름은 기억 안 나는데 그런 회사 있어요. Meron pong ganong kumpanya. 몰라 칙필레인가 뭐 하여간 뭐 있는데 모르겠습니다만은 Anyway, Chick-fil-A yata yun o ano, basta meron pong ganon. 예, 칙필레이라 칩시다. Sabihin natin, yun yung pangalan. 예, 그 회사는 그렇게 한다는 거지. Pero ganon yung pagpapaikot ng kumpanya na ito. 그 회사 사장은 주일날 쉬고 하나님을 찬양하고 기쁨과 즐거움으로 가족이 함께하면서 행복하게 하루를 보내는데 주일날 판매할 매상고는 하나님이 올려준다 이거요. Itong may-ari ng kumpanya na ito, sa ika-7 araw, ang ginagawa niya na lang, pumupunta sa simbahan, naglilingkod sa Panginoon, kasabay ng kanyang pamilya ay nagkakaroon ng masayang oras, pero yung kita na hindi niya nakuha dahil sa paggawa nito ay sa loob ng 6 na araw na kanyang pinagtatrabahuan ay binabalik pa rin ng Panginoon. 자, 그게 이제 칙필레이라 칩시다. Sabihin natin na ito nga yung Chick-fil-A. 또 필리핀에 칙스두고가 있지요. Sa Pilipinas naman, meron po tayong Chooks to go, di 자, ba? 그 칙스두고는 일요일날 열심히 일하는 거야. 부지런히 일하는 거야. Sabihin naman natin itong Chooks to go na ito, sila sabi niya, linggo, kailangan pa rin magtrabaho. 그래가지고 2배 벌었다 이거야. Sabihin natin kumita siya ng 2 beses. 그럼 그 사람이 지혜로운 거예요.
칙필로가 지혜로운 거예요. Kung ganon, itong tao ba yung marunong o itong si Chick-fil-A yung marunong? 알겠습니까? Naiintindihan niyo po ba yung punto ko? 자, 여기 16장 22절을 보세요. 22절. Sa chapter 16 verse 22, tignan po natin. 제6일에는 각 사람이 갑절의 식물 곧 하나에 2오멜씩 거둔지라. 이렇게 돼 있어. 2오멜씩 거두었다. Nakasulat dito, at nangyari na ng ika-6 na araw ay pumulot sila ng pagkain na ibayo ang dami, 2 omer sa bawat isa. At lahat ng puno sa kapisanan. 그죠? Tama po ba? 잉글레스도 읽어봐. Sa English, and it came to pass that on the 6th day, they gathered twice as much bread, 2 omers for one man, and all the rulers of the congregation. 자, 제7일 하나님께 가서 예배드리고 찬양하고 형제자매들 만나서 인사하고 교제하고 즐거운 시간 가지고 온 가족이 행복한 시간을 가졌을 때 내가 손해보는 거 있어요. Kung ganon, sa araw ng ikapito, kung pupunta ako ng iglesia, maglilingkod sa Panginoon, pupuri sa Panginoon, kasabay ng mga kapatiran, kasabay ng pamilya, magkakaroon ng masayang oras. Meron bang malulugi sa akin? 아, 예배 오면 얼마나 좋아. Kung makarating dito, gaano ba kabuti, di ba? 앉아가지고 눈 딱 감고 졸고 있으면 시간도 잘 가고 너무 좋아요. Pag makarating kayo dito, umupo, pumikit lang sandali, pagkadilat, napakabilis ng daloy ng oras. 얼마나 평안해. 여기 와서 딱 앉아가 졸고 있으면. Di ba? Napakapayapa kung makatulog din kayo dito. 그런데 그거 졸지도 못하고 가서 공장에 가서 열심히 일하면 몸도 피곤해. 에? 영도 피곤해. 다 피곤해. 그 단지 2배 나온다는 그것 때문에 그래 사는 게 행복한 거냐고요. Pero dahil lang sa hindi man lang magpahinga dito, pupunta pa sa trabaho, magtatrabaho sa factory, dahil lang kailangan kumita ng 2 beses, ano pa ba ang saysay nito kung ganun? 그렇죠? Tama po ba? 예배 드리다가 조는 것도 되게 재밌어요. Actually, ang pagtulog din sa kalagitnaan ng service ay masaya. 그래도 하나님은 다 들을 말씀은 듣게 하세요. Ang Panginoon, natutulog man kayo, kung gusto niyang magparinig sa inyo ng salita, ipaparinig nila ito sa iyo. 자, 이번에 29절을 봅시다. 29절. Ngayon naman po, tingnan natin yung verse 29. 자, 29절 Verse 29. 읽어보세요. Basahin ko po. Tignan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kanyang ibinibigay sa iyo sa ika-6 na araw ang pagkain ng sa 2 araw. Matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan, huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa ika-7 araw. 여기 보면 여호와가 너희에게 제6일에는 이틀 양식을 주는 것이다. Nakasulat dito na ang Panginoon ang nagbigay sa inyo ng pagkain ng 2 araw. 그러니까 우리가 성경을 읽으면 이런 게 보이기 때문에 Pag nagbabasa kasi ng Biblia, ito yung mga bagay na makikita ninyo. 아, 제7일 나가서 일하는 사람이 멍청한 사람이구나. Malalaman na ang taong nagtatrabaho sa ika-7 araw ang mangmang na tao. 하나님이 나에게 당신이 하신다는 걸 깨닫게 해주시는구나. Pinapatuklas pala ng Panginoon sa akin na siya ang gagawa. 우리의 진짜 칩 이그제큐티브 오피서는 하나님이에요. Ang tunay na Chief Executive Officer natin ay ang Panginoon. 아멘. Amen? 그걸 우리가 믿는다면 우리는 안식할 수 있다는 거예요. Kung tayo ay nananampalataya dito, kaya nating magpahinga. 주님 우리에게 야, 너 애굽에서 죽도록 일한 거 억울하지도 않니? 이제는 좀 쉬어라. Kaya ang Panginoon, sinabi niya sa mga Israelita na nasa Ehipto na, hindi ba kayo na iinis o nagagalit sa purong trabaho na ginawa ninyo ng 430 years sa Ehipto? Magpahinga na kayo ngayon. 무려 430년을 이스라엘 백성들은 잠시도 못 쉬고 일했단 말이에요. 430 years sa mga Israelita, ni minsan hindi nakapagpahinga, tuloy-tuloy lang ang trabaho nila. 사탄은 우리에게 쉼을 안 줘요. Ang Satanas, hindi po siya nagbibigay ng pahinga sa atin. 모세가 우리는 하나님께 예배 드리러 간다고 뭐 예배를 드려? Si Moises lumapit kay Paraon at sinabi ng kami ay pupunta na upang maglingkod sa Panginoon. Biglang sinabi ni Paraon, ano magsiservice para sa Panginoon? 너희들은 내 노예야. Kayo ay mga alipin ko. 생산량을 더 늘려. Para taasin ninyo yung production. 지금 바로 왕은 이스라엘 백성들을 그렇게 부려먹고 나중에 필요 없으면 버려버린다. Ganon si Haring Paraon na ganon niya ginagamit yung mga Israelita pag wala ng kwenta ay tinatapon na lang.
또 그런 식으로 여러분들은 구원받고도 살고 싶습니까? Kayo, pagkatapos ng makatanggap na ng kaligtasan, ganong buhay pa rin ba ang gusto ninyong buhayin? 하나님 우리에게 뭘 가르쳐? 너는 이제 노예가, 너는 이제 주인이다. Sa huli, ano po ba ang tinuturo ng Panginoon sa atin? Hindi ka na alipin, ikaw na ang may-ari. 종처럼 살지 말고 주인처럼 살아라. Huwag ka na mabuhay na parang alipin, ay mabuhay ka na parang may-ari. 이제 우리는 종이 아니에요. Tayo po ay hindi na mga alipin. 우리는 뭐예요? Ano po tayo? 우리는 주인이다. Tayo ay mga may-ari. 그래서 쉬어가면서 살아라. Kaya, mabuhay na nagpapahinga. 우리의 쉼은 어디에 있느냐면 하나님 앞에 나올 때 있다는 거예요. Nasaan ba ang pahinga natin sa oras na lumapit tayo sa harap ng Panginoon? 자, 우리 다시 본문으로 가서 Balik po tayo sa main verse natin. 23절에 보면 너희 모든 남자는 매년 3번씩 주 여호와 이스라엘 하나님 앞에 보일지라. Verse 23. Makaitlo nga sa isang taon na haharap ang lahat ng iyong mga lalaki sa Panginoong Diyos na Diyos ng Israel. 그 3번의 절기에 백성들은 야 너무 좋다 이런 절기가 없으면 우리가 어떻게 쉬고 살 수 있겠나. Sa makaitlong beses na ito na haharap sa Panginoon, mapapaisip ang mga tao na napakasaya na merong 3 beses na pwedeng magpahinga humarap sa Panginoon 그런 pa. 신앙의 절기가 있다는 게 너무 좋은 거예요. Ibig sabihin, sobrang mabuti rin na sa buhay ng espiritual na buhay ay merong panahon ng ganitong pahinga. 우리 중국에 그 기업하는 분들은 아 우리 이번에 필리핀 가네 야 너무 좋다 거기 가서 우리 쉬다 오자. O kaya panahon ng kapistahan. Kaya yung mga kapatiran din natin mula sa China, sobra sila nagagala kasi sa pagkakataon na ito, sige, magtipon tayo, pumunta tayo sa Pilipinas. Napakabuti nito. 우리는 뭐 율법에 속한 이스라엘 사람들이 아니기 때문에 딱딱딱 정해진 절기가 있는 건 아니지만은 Tayo naman dahil hindi tayo mga Israelita na nakalulong pa rin sa panahon ng kautusan ay wala tayong mga takdang, mga panahon ng kapistahan na kailangan na sundin. 하나님 우리에게 만들어주는 그런 기회가 올 때마다 우리가 하나님과 함께하면서 안식하면서 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하고 그렇게 살다가 우리가 인생을 마치는 거예요. Pero sa panahon na ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon na pwede tayong magtipon, magkaroon ng pistahan sa loob ng iglesia, sa Ebanghelyo, yun ang mga oras na pwede tayong magtipon, magsama, at habang ganitong sumasabay sa Ebanghelyo, sa huli, papanaw din, yun ang sa huli tunay na saya ng buhay. 농부들은 파종기가 제일 바빠요. Sa mga magsasaka, ang panahon ng pag-aani ay 땅 파야 pinaka-busy. 되지요. Pagbubukid, kailangan nilang maghukay ng da, 또 수확기도 제일 바빠요. maglupa, tapos sa pag-aani naman, sobrang busy rin nila. 수확기 되면은 옆에 사람 빌려 와가지고 같이 해가지고 수확을 해야 되는 거예요. Sa panahon naman ng pag-aani, kailangan pa nila manghiram, mag-hire ng ibang mga tao upang mag-ani sa tamang panahon. 그런데 수확기에도 파종기에도 쉬어라. Pero panahon man ng pagbubukit at sa panahon ng pag-aani ay magpahinga ka. 그 말이 뭐예요? Ano ibig sabihin nito? 내가 너의 주인이다. Ako ang may-ari mo. 야, 네가 하는 줄 아냐? Kala mo ba ikaw ang gumagawa ng 내가 mga 하는 bagay-bagay? Ako ang gumagawa. 야, 네가 잘해서 돈 버는 줄 아냐? Akala mo ba dahil sa kagalingan mo kumikita ka ng pera? 신민기 8장 18절 찾아보세요. Punta po tayo sa Deuteronomy chapter 18 verse 8. 신민기 8장 18절에 보면은 Deuteronomy chapter 8 verse 18. 하나님 뭐라고 이야기하느냐? Ano ang sinasabi ng Panginoon? 네 하나님 여호와를 기억하라. 그가 네게 재물을 얻을 능을 주셨음이라. 이같이 하시면 내 일적인 맹세 언약을 오늘같이 이루려 하심이니라. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagpatibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. 아멘. Amen. 너에게 재물을 얻을 능을 주셨다. Siya ang nagbigay sa inyo ng kakayanang, kapangyarihan ng magkaroon ng kayamanan. 내가 잘해가지고 하는 게 아니라니까요. Hindi dahil ako ang magaling. 그거는 하나님이 주신 능력이단 말이에요. Ito ay kapangyarihan na binigay ng Diyos. 근데 왜 그 영광을 내 자신에게 돌리느냐? Pero bakit ba sa sarili ko binabalik ang kaluwalhatian nito? 하나님께 영광을 돌려야 되는. Dapat sa Panginoon ito binabalik. 야, 이거 회사 이거 하나님이 하신 거다. Itong kumpanya na ito, ang Panginoon ang nagpapaikot. 아멘. 이렇게 믿고 이렇게 살아야 하나님이 우리를 보실 때
야, 쟤 참 귀하다. 그래 보지 않겠습니까? Kailangan ganito tayong manampalataya at mabuhay upang pag tinignan tayo ng Panginoon, hindi kaya sasabihin niya, napakahalaga ng tao na ito. 이거 내가 잘나서 하는 거지. Lahat ng bagay na ito ay nagangyayari dahil magaling ako. 제가 어느 날 보니까 그 페이스북에 보니까 어떤 드라마가 하나 있더라고. Isang araw, nakakita po ako ng drama sa Facebook. 그 보니까 지니가 나와가지고 어떤 사람하고 약속하더라고 보니까. Doon sa drama na yon, may genie na biglang nagpapakita, nagbibigay siya ng pangako sa isang 너 tao. 5년간 우리 딸 잘 지켜줘라. Sa loob ng 5 taon, protektahin mo yung anak na babae ko. 그래가 그 딸이 사업을 하는데 잘 되는 거예요. Kaya itong babae na ito, nagne-negosyo siya, nagiging magandang negosyo niya. 근데 이 딸은 그 남편이 이제 지니가 남편 됐는데 Sa huli, itong babae na ito, ang naging asawa niya, yung mismong genie. 이거 본 사람이 있는 거 보네요. Hindi ko po alam kung meron po sa inyo nakapanood nito. 그 지니가 알게 모르게 다 뒤에서 사업 잘 되도록 다 해준 거예요. Itong genie na ito, habang hindi napapansin ng babae na ito, sa likuran, siya na ang nagpapaasikaso ng lahat ng mga bagay para maging magandang ikot ng negosyo niya. 이 여자는 남편을 너무 무시하는 거야. Pero itong babae na ito, sobra niyang minamaliit yung genie na ito. 완전 개돼지 취급하는 거야. Tinuturi siya na parang baboy. 그 남편은 5년 계약이 이제 다 끝났어. Kaya itong asawa na ito, tapos na yung 5-year contract. 나 이제 너하고 이혼해야겠다. 그러니까 Sabi niya, ako magdi-divorce na sa'yo. 여자가 하는 말이 야 내가 5년간 너 먹여주고 재워주고 입혀주고 다 너 해준데 너뭐 이혼한다고? Itong babae naman ang sinabi niya, Hoy ikaw, sa 5 taon na ito, ako nagpakain sa'yo, nagpasuot sa'yo ng damit, nagpabuhay sa'yo, nagbigay ng bubong sa ibabaw ng ulo mo. Ano ngayon, magdi-divorce ka sa akin? Sabi niya. 그 남편이 너 네가 잘해서 회사가 잘했다 생각해? Sinabi ng asawa, sa tingin mo ba naging maganda ang negosyo mo dahil sa sarili mo? 그럼 내가 잘했지. Siyempre, ako ang naging magaling. 다 내가 해본 거야. Lahat ng ito, ako ang gumawa. 그 남편은 야이 여자 바보구나. Itong lalaki na 내가 tukasan niya. 뒤에서 다 해줬는데 Mangmang pala ang babae na ito. Ako ang gumawa ng lahat sa likod. 다 내가 잘했다 싶을 때 그때 여러분 착각하는 거예요. Sa oras na napapaisip kayo na dahil sa kagalingan ko nagiging mabuti, 우리 인생은 하나님이 살게 해주시는 거예요. doon kayo nagkakamali. Dahil ang buhay ninyo ay posible dahil ang Panginoon ang pumapayag na mabuhay kayo. 아멘. Amen? 제가 여기서 30년 살았는데 Dito po, 30 years na po akong nabuhay. 진짜 홀다퍼, 킨나퍼 한 번도 안 당하고 살은 건 내가 잘해서 잘한 거 아니다. Ni minsan hindi ako nakasalubong ng hold-upper or kidnapper man. Hindi dahil sa kagalingan ko. 내가 코로나 걸려가지고 죽었으면 그때 당시 한인 사회에서 34번째 죽은 한국인 될 뻔했는데 Kung sa panahon na nagkaroon ako ng coronavirus, tapos kung namatay ako noon, ako na ang magiging 34th Korean to die in the Philippines because of COVID. 제가 살았어요. Pero nabuhay pa rin ako. 우리하고 굉장히 가까이 지내던 빰빵가 아그리컬처 유니버시티 그 총장님 알지요? Kilala niyo po yung president ng Pampanga Agricultural State University, di ba? 그 양반이 링컨당 바이안으로 뽑힌 사람이에요. Sobrang malapit sa atin at siya pa ay napili bilang lingkod ng bayan. 굉장히 유명한 사람인데 Sikat po siya eh. 나하고 둘이 비슷한 시기에 코로나 걸렸어. Sa halos parehas na panahon, sabay kami nagkaroon ng COVID. 그분 나보다 한 살 더 많아요. 1 taon lang ang siyang mas matanda sa akin. 근데 그분은 죽었어. Pero siya ay namatay. 저는 살았어. Ako ay nabuhay. 내가 잘나 사는 게 아니다니까. Hindi ako nabubuhay dahil magaling ako. 하나님이 살게 해주신 거. Dahil ang Panginoon ang pumayag na mabuhay ako. 여러분들이 다 내 때문이야. 그런 생각할 때 여러분 착각하는 거예요. Sa panahon na napapaisip pa kayo na dahil lang sa sarili ko ito nangyayari, yun ay 하나님이 다 하신 거라. malaking pagkakamali dahil ang Panginoon ang gumagawa ng lahat. 아멘. Amen? 자 마지막으로 여기 16절에 보면 본문 말씀 그 출애기 34장 16절에 보면은 Kaya isang huling beses sa Exodus chapter 34 verse 16 naman kung titignan natin. 16절이 아니고 24절이네. 내가 잘못 말했네. 출애기 34장 24절. Sorry po, hindi po 16, sa 24. 여기 보면 뭐라 돼 있냐면은 Ano pong nakasulat dito? 내가 열방을 네 앞에서 쫓아내고 네 지경을 넓히리니 네가 매년 3번씩 여호와 너희 하나님께 보이러 올 때에
아무 사람도 네 땅을 탐내어 엿보지 못하리라. Sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap mo at aking palalaparin ang iyong mga hangganan at hindi pagnanasaan ng sinuman ang iyong lupain pagka ikaw ay pumapanhik na humarap sa Panginoong iyong Diyos na makaitlo sa isang taon. 자, 네가 하나님께 3번 1년 다 올 때 네 자리를 비우면 대적이 와서 네 땅을 차지할까 두렵지 않냐? Tatanong sana na sa ikaitlong beses na ikaw ay lumalapit sa Panginoon para sa pista na iyon, hindi ka ba natatakot na merong mga taong magdanasa sa iyong lupain at kumuha nito? 그러나 네가 안식을 향하여 내게 나온다면 네가 내게 3번 나오는 그 기간에 아무도 네 땅을 차지하게 못하게 할 것이다. Sapagkat huwag ka mag-alala dahil sa ikaitlong beses na ikaw ay haharap sa akin, palalayasin ko ang lahat ng mga tao, anumang mga bansa na lalapit upang kunin ang iyong lupa. Ako ang 내가 maghahawak 무기를 nito. 들고 내 땅을 지키는 게 잘하는 거예요. 놔두고 하나님께 나아가서 그 절기를 참가하는 게 잘하는 거예요. Para sa akin, mas magaling ba na ako ang maghahawak ng armas para protektahin ang sarili kong lupa o mas mabuti na ang Panginoon ang magpoprotekta ng sarili kong lupa? 내가 지켜야 된다는 마음이 강하면 내가 내 땅을 뺏기지 않으려고 얼마나 애쓰고 얼마나 노심초사하면서 그걸 살겠어요. Kung ako ay magkaroon ng puso na kailangan kong protektahin ang sarili ko, gaano kaya ako maiilang, matatakot at masistress sa mga bagay na ginagawa ko? 그러나 네가 내게 나올 때 Pero sa araw na ikaw ay lalapit sa akin, 내가 벽을 탁 철벽을 쳐서 아무도 네 땅을 탐내지 못하게 해줄게. ako na ang maglalagay ng bakuran sa lupa mo upang walang sino mang ang pwedeng lumapit diyan. 그럼 너는 얼마나 충분히 쉴 수 있겠냐? Kung ganun, gaano ba magiging sapat ang pahinga mo? 종처럼 살지 말고 Huwag kang mabuhay bilang alipin. 자유인처럼 살아라. Mabuhay ka bilang taong malaya. 우리는 종이 아니에요. Tayo po ay hindi mga alipin. 우리는 자유인이라. Tayo po ay mga malaya. 그 우리는 늘 하나님 안에서 하나님과 함께하며 사는 이 삶을 살 때 가장 복되다는 거. Sa oras na nabubuhay po tayo ng buhay na laging sumasabay sa Panginoon, itong buhay ang pinaka mapagpalang buhay. 구약에서는 우리에게 하나님이 가르쳐주기 위해서 물리적으로 노동을 안 하고 그냥 노동에서 쉬라고 이야기했지만은 Sa lumang tipan, ginamit man ng Panginoon ang simbolo ng pagtrabaho ng laman o ng katawan at sinasabing magpahinga. 예수님은 마태복음 11장 28절에서 뭐라고 이야기했냐면은 Pero ano po ba ang sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28? 수고하고 무거운 짐진다라 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangagpapagal at nangagbibigatang lubha na kayo'y aking pagpapahingahin. 우리는 구약 백성들처럼 물리적으로 몸을 쉬는 게 아니에요. Hindi tayo yung tulad ng mga lumang tipan na nagpapahinga yung laman. 예수 그리스도 안에 들어가면 Pero pag pumasok tayo sa loob ni Yesu Kristo, 그 안에 우리를 향한 영원한 안식이 들어있어. doon sa loob ay nakalaman ang magpakailanman na kapahingahan. 그 예수 그리스도로 말미암아 살아가는 그 삶이 될 때 가장 복되고 행복하지. Sa oras na mabuhay tayo ng buhay na nakapagpahinga sa pamagay ni Yesu Kristo, yun ang pinakamapagpalang buhay. 그냥 물질적인 세계에서 조금 더 돈을 버는 거라든지 조금 더 수익을 얻는 그런 쪽으로 내 마음이 흘러가는 것은 하나님과 너무 상관이 없는 삶이라. Pero ang buhay kung saan para lang sa mas kaunti pang kita, mas kaunti pang pera ay sasayangin ang oras ng pahinga na ito ay sobrang hindi mabuti sa harap ng Panginoon. 여러분들이 오늘 이거 중요한 날인데 빠지면 안 되는데 거기에 속지 말고 Huwag po kayo maloko sa kaisipan na ito ay napakamahalagang araw. Ito ay hindi ko pwedeng libanan na araw. 무슨 일을 하든지 하나님을 먼저 생각하고 하나님께 영광 돌리는 삶을 사는 여러분 되기를 바랍니다. Ano man ang gawin ninyo, nawa mabuhay po kayo ng buhay na lagi ang Panginoon ang inuuna ninyo at Panginoon ang laging pinupuntahan ninyo. 고린도전서 10장 31절에 뭐라 돼 있죠? Ano po ang nakasulat sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, 31절. verse 31? 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 자, 뭐라 돼 있어요? Ano pong nakasulat dito? 자, 고. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalululuhati ng Diyos. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 아멘.
이렇게 사는 여러분 되기를 바라고요. Nawa kayo po ay maging mga kapatiran na nabubuhay ng ganitong buhay. 우리가 영원한 안식을 얻는 것은 내가 열심히 하는 내 행위에서 주어지는 게 아니고 Magpakailanman nakapahingahan na hindi natin nakakamtan sa pamagitan ng sarili nating gawa. 예수님이 이루 놓으신 구원 안에 들어갈 때 우리에게 주어지는 거예요. Pero sa oras na pumasok tayo sa kaligtasan na binigay ni Jesus, na tinupad ni Jesus, doon tayo nakakatanggap nito. 예수님께서 나는 안식일의 주인이다. Sinabi ng Panginoon na ako ang may-ari ng araw ng pahinga. 예, 그러면 이 안식이 들어간다는 말은 예수 그리스도 안에 참된 안식이 있다. Kung ganun ang pagpasok natin sa araw ng pahinga na ito, ibig sabihin, ang kay Jesus ay merong tunay na kapahingahan. 여러분 인생을 마칠 때까지 그리스도 안에 쉬는 여러분 되기를 바라겠습니다. Hanggang sa matapos po ang araw ninyo, oras ninyo sa buhay, sana kayo ay mga taong nagpapahinga sa loob ni Jesu Kristo. 오늘은 이제 점심 시간이 됐기 때문에 여기서 마치겠습니다. Dahil lunchtime na po, hanggang dito na lang po tayo ngayon. 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Mang Diyos, maraming salamat po. 그들이 파종할 때나 또 수확할 때 그들은 얼마나 바빴겠습니까? Sa panahon na sila ay nagpubukid, nag-aani, gaano kaya sila ay mabisi. 근데 하나님은 그때도 안식하라고 했습니다. Pero Panginoon, kayo mismo nagsabi na kahit sa ganung mga panahon ay magpahinga pa rin. 그 말은 내가 너희들에게 안식을 주겠다. Ibig sabihin, kayo mismo ang nagsasabi na kayo ang magbibigay ng kapahingahan sa amin. 네가 파종하는 것이나 수확하는 것을 내가 하게 하겠다. Ang pagbubukid mo man o ang pag-aani mo man, ako na ang mag-aasikaso. 나 때문에 어려움이 온다면 내가 다 해결하겠다. Kung dahil sa akin darating ang kahirapan, ako na ang maglulutas nito. 그 약속을 주신 거기 때문에 Dahil ito ang pangakong binigay sa amin, 심지어 우리가 가장 바쁠 때에도 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 있고 lalo na sa panahon na kami ay pinaka-busy, pwede kaming humarap sa Panginoon. 그 순간 모든 걸 하나님께 맡길 수 있습니다. At sa ganung oras ay pwede naming ibilin ang lahat ng amin sa inyo. 그것이 바로 안식일의 주인된 예수 그리스도를 믿는 것입니다. Yun mismo ang pananampalataya kay Jesu Kristo na nagbigay ng araw ng pahinga sa amin. 형제자매들이 그 사실을 믿고 주님과 함께 동행하게 되기를 바랍니다. Nawa ang mga kapatiran po ay manampalataya sa katotohanan na ito at makisabay sa Panginoon. 귀한 주일 예배를 주신 주님께 감사드리고 Nagpapasalamat po kami sa Panginoon nagbigay ng mahalagang service na ito. 이 자리에 앉아 있는 모든 형제자매들 한 사람도 빠짐없이 이 귀한 예수님의 마음을 얻게 되기를 바랍니다. Nawa bawat isang kapatiran na naririto ay walang ni isang liban na makatanggap ng ganitong mahalagang salita ng Panginoon. 귀한 예배를 주신 주님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. Papasalamat po kami sa Panginoon nagbigay ng mahalagang service na ito at nanalangin po kami sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.